Kabanata 1201-1210. Ang miraculous invention ni Rogo. Maaari nitong palakihin ang lakas ng katawan 5 hanggang 6 na beses sa isang minuto. Ito ay halos katumbas ng isang maliit na pangalawang gear, tama ba? Dapat mong malaman na ang paputok na pulse heiress na nakuha ni Xiao Shengjie, ang black level peripheral nobleman na pinatay ni Hong Dali sa Fairy Star noon, ay maaari lamang magpapataas ng lakas ng mga tao ng 10 beses. Ngunit ngayon ang bagay na pino ng Demon King ay maaaring gawin ng maramihan. Hehehehe, malakas na tawa ni Hong Dali na halos umagos ang laway niya. Sinundot niya ang baywang ng hari ng demonyo at nakangiting sinabi, patayin iyan, Zero, kung mayroon pang magagandang bagay, dalisayin mo pa ang mga iyon. Napakaraming talunan sa pamilya natin, bakit lahat ng tao ay dapat makakuha ng isang bagay? Pakiramdam ko, ang pagkuha ng 1 o 200 magagandang bagay mula sa angkan ng demonyo ay ganoon-ganon lang, alam mo. Sabi niya at nagtaas ng kilay. Sobrang nakakainis yung ekspresyon na yun. Ang hari ng demonyo ay halos mabulunan sa kamatayan ng hindi nagsasalita kay Hong Dali. Ano ang ibig mong sabihin sa biglaang pagkuha ng 1 o 200 bagay? Sa tingin mo ba sila ay repolyo sa tabing kalsada? Makukuha mo hanggat gusto mo. Susubukan ko ang aking makakaya, malungkot na sabi ng Demon King, mukhang hindi tatagal ng ilang araw ang malaking ulo ko. Humihingi ka ng 1 o 200 bagay ng sabay-sabay. Sino ang makakatagal? Hoy, subukan ang iyong makakaya, matanda. Guy, tumawa si Hong Dali at mabilis na tumakbo palayo. Sa katunayan, ayon sa karaniwang mataas na antas ng istruktura ni Hong Dali, ang mga talunan na sumunod sa kanya mula sa lupa patungo sa universo ay dapat na bawat isa ay may hindi bababa sa isang walang hanggang antas na suit na maaaring matubos sa System Mall. Ngunit ang problema ay kahit na ang mga puntos ng tagumpay ay hindi mahirap makuha, ang pangunahing problema ay ang halaga ay hindi sapat na malaki. Ang dami ay hindi sapat, at ang mga kagamitan na ipinagpapalit ay hindi sapat, kaya walang ibang paraan. Ang tanging pagpipilian ay hilingin sa Demon King na pinuhin ang higit pang mga sandata ng demonyo na may magagandang katangian at harapin muna ang mga ito. Noong una, binalak ni Hong Dali na hilingin sa Demon King na pinuhin pa. I was trying to make something good, pero biglang nagkaroon ng marahas na pagsabog. Boom, malakas ang tunog. Nayanig ang lupa. Hindi maliit na bagay ang sorpresang ito, kaya tumakas si Hong Dali. Habang tumatakbo, sinabi niya, Zero, mag-practice ka muna. Ang pagsabog ngayon ay parang nanggaling sa laboratorio ni Hatsune. Kailangan kong pumunta at tingnan. Pagkatapos umalis sa pabrika ng Demon King, sumakay si Hong Dali sa spaceship at dumiretso sa daan patungo sa laboratorio ni Lin Chuyin, maraming tao ang tumakbo sa direksyong iyon matapos marinig ang tunog. Dumating sina Li Nianwei, Tang Moxon, Ling Xiaoyi at iba pang natalo. Dali, ang pagsabog na iyon kanina ay sobrang nakakatakot, pinaharurot ni Tang Moxon ang maliit na spaceship at nagmamadaling sinabi, Sister Hatsune, wala bang mangyayari sa kanya? She should be fine. Hatsune's strength but it's very strong, sabi ni Hong Dali habang kinokontrol ang spacecraft para mabilis na lumipad, she is still in the star realm level now, and she is still a soulstone awakener. Dapat normal na pagsabog. Curious lang ako kung ano ang ginagawa niya at paano. Gumagawa ng ganoon kalaking ingay. Ang laboratorio ni Lin Chuyin ay matatagpuan sa kagubatan 3 kilometro sa silangan ng Stormwind City, at ginamit niya ang kanyang kakayahan. Ang isang laboratorio na gawa sa malalaking bato ay sumasakop sa isang lugar na humigit kumulang 50,000 metro kwadrado. Pagpasok pa lang niya sa laboratory area, iba't ibang bahagi ng device ang itinapon sa lupa, wala pa rin siyang interes sa paglilinis. Hatsune, Hatsune. Sumigaw si Hong Dali sa sandaling tumalon siya mula sa spacecraft, Hatsune, okay ka lang ba? Anong nangyari ngayon lang? Bumaba ang iba sa spaceship at sinundan si Hong Dali. Dahil dito, sa sandaling matapos sumigaw si Hong Dali, narinig niya ang isang matinis na boses na nagmumula sa loob ng laboratorio, oh my God. Alam mo bang muntik mo na akong pasabugan ngayon? Sinabi ko sa iyo na hindi mo maaaring madaliin ang bagay na ito. Kailangan mong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Halika. Ang boses ay tila sinalita ng Duwendeng Gordon na iyon. Anong ginagawa nila? But anyway, since kausap ni Gordon. At least it means okay pa rin yung tao. Tungkol naman sa mga pagsabog. Buti na lang may mga pasabog. Kung pasabugan mo silang lahat, bumili ng isa pang set. Sayang, sumabog ka na lang sa gusto mo. Sa oras na ito, isa pang manipis na boses ang tumunog, at ito ay dapat na mga salita ng Dwarf Rag, Master Hatsune, takot na takot ako. Huwag mo siyang tulungang magsaliksik sa kanyang mga pampasabog. Mamamatay ang mga tao, wuuu. Aha. Sagot ni Lin Chuyin,
Ayon sa iyong kasalukuyang pisikal na kagamitan, ang lakas ng pagsabog ay 3 beses na mas malakas, kaya huwag kang matakot. Oh my God! Hayaan mo akong makaalis dito. Wala akong pakialam kung kayanin ng iba o hindi. Sigaw ni Ragu. Nagkatinginan si Hong Dali at ang iba pa, mabilis na binuksan ang pinto ng laboratorio at pumasok. Hatsune, anong nangyayari? Matapos makapasok sa laboratorio, nakita ni Hong Dali ang 3 maitim na tao na nakaupo sa lupa sa isang sulyap. Hindi kalayuan sa kanila, isang malaking lugar ng pagsabog ang nagbubuga pa rin ng itim na usok. Ikaw. Natigilan si Hong Dali, hinayaan mo lang na sumabog ang bomba sa laboratorio na ito. Hindi ba sila natatakot na pasabugan ang kanilang sarili? Nandito na si Master. Agad na sumugod si Goblin Gordon upang i-claim ang credit, Master, nag-e-eksperimento lang kami sa aming Goblin Spirit Bomb. Ang katatapos lang na sumabog ay may explosion power na 1/10,000. Ayon sa disenyo, akala ko noong una ay hindi magiging ganoon karahas ang pagsabog, ngunit parang may mali. Matapos marinig ang mga salita ni Gordon, biglang ibinuko ni Hong Dali at ng iba pa ang kanilang mga bibig. Isa-isa 10,000 ng kapangyarihan. Ganon ba kalaki? Naririnig ba ito ng buong lungsod? May balak ka bang gumawa ng atomic bomb? Tumingin si Hong Dali sa duwende, pagkatapos ay kay Rag, at sa wakas ay kay Lin Chuyin. Chuyin, hindi ka ba natatakot na pasabugan ang Stormwind City hanggang sa langit? Oo, sabi ko magagalit ang Master, malungkot na sabi ni Rag, sinabi ko na sa iyo noon na maaasahan ang ating mga dwarf na imbensyon, at saysabog ang mga ginagawa ninyong mga duwende. Nakagawa ako ng ilang mga pagpapabuti sa mga guhit ng disenyo. Hindi man lang nagulat si Lin Chuyin. Sa katunayan, hindi niya isasaalang-alang ang panganib, inilagay ko ang Earth Spirit Wind Bomb kasama ang Energy Enhancement Engine ng Mechanical Race na naitala sa Super Seminary, kaya ang lakas ng pagsabog ay tumaas ng husto. Siya nga pala, sabi niya at dahan daw ang sinabi kay Hong Dali, wala akong pera. Well, ang agham at teknolohiya ay nagkakahalaga ng pera. Xiaoyi, bigyan mo muna siya ng 1 bilyon. Baon na pera, ngumuso si Hong Dali, hindi sapat. Biglang nanlaki ang mga mata ni Gordon, Master, you are simply the god of wealth. Please bow to Gordon, okay, guys, may pera na naman tayo, let's continue. Marami pa akong magagandang drawing dito. Halimbawa, ang Ultimate Goblin Star Explosion Bomb ng ating Goblin Clan ay isang malaking tao na kayang pasabugan ang planeta. Tumigil ka. Mabilis siyang pinigilan ni Hong Dali, at kung hihilingin niya sa kanila na magpatuloy sa ganito, malamang nagagawin ito ni Azeroth. Kakailanganin itong mawala sa universo, kung nais mong lumikha muli ng isang bagay, siguraduhin hindi sumabog dito, kung hindi, ang planeta ay lilipad. Okay, nagkibit-balikat si Gordon, kung gayon, ipagpatuloy muna natin ang pag-aaral ng bombang kamikaze ko. Well, ang bombang kamikaze na ito ay napakasobra. Siyempre, tinutukoy ni Hong Dali ang nauna na may timbang na 10,000. Mag-ingat, sabi ni Hong Dali. Sinubukan ni Dali ang kanyang makakaya para aliwin si Lin Chuyin, sa susunod na makakagawa ka ng isa na may 50,000 ng kapangyarihan, tandaan, huwag itong gamitin ng buong lakas. Walang attribute compression field dito. Hindi kakayanin ng planeta ang ganoong pagsabog. Naiintindihan. Tumango si Lin Chuyin. Pagkatapos, ang sumunod na pangungusap ay nagpalamig sa lahat mula sa talampakan ng kanilang mga paa hanggang sa tuktok ng kanilang mga ulo. Pag-aralan natin ang Goblin Star Shattering Bomb na may lakas na 150,000, at pagkatapos ay gumawa muna ng mas produce. Azeroth, pwede ba? Dapat kumapit ka. Siya nga pala, Rag, tumingin muli si Hong Dali sa dwarf na Rag, at sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang Rag na ito ay tiyak na maraming magagandang bagay, ngayon ko lang nakita na parang hindi ka masyadong mahilig mag-aral ng mga pampasabog, kaya maaari mo bang sabihin sa akin na, may naisip ka bang mabuti? Mahal na guro, mangyaring payagan akong ipahayag ang aking paghanga sa iyo. Tuwang-tuwang sinabi ni Rogo, masasabi mo sa isang sulyap na mayroon din akong magagandang imbensyon. Sabi niya, hinalungkat sandali ang kanyang bulsa, at pagkatapos ay inilabas ang isang maliit na aparato, ito ang Lai-1 Magic Recording Device na espesyal na ginawa ko. Magic Recording Device, mukhang napakalakas ng bagay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, Logger, ano ang silbi ng bagay na ito? Siyempre, guro, tuwang-tuwang sabi ni Rager, maaaring itala ng bagay na ito ang lahat ng mahika ng salamangkero, perpektong talaan. Alam namin na ang salamangkero kung gusto mong gumamit ng mahika, kailangan mong umawit, ngunit paano maghihintay ang Panginoon na matapos kang kumanta? Napakaraming salamangkero ang nagdurusa dito, at ang magic recording device na ito ay maaaring mag-imbak ng lahat ng magic spell ng salamangkero. Sa loob, ang salamangkero na ito ang may pananagutan sa mag-manage at recording device. Napakalakas ng imbensyon. Napatulala si Hong Dali. Ito ay dapat na isang tape recorder.
Ito ba ang maalamat na magical recording device? Ito ba ay isang tape recorder? Oo nga, iisa ang ideya ni Natang Moxon at Hongdali, ang isang tape recorder, sabi mo, ay isang bagong imbensyon. Ginang, ang imbensyon ng logger na ito ay talagang napakalakas. Nagsalita si Goblin Gordon para sa kanya, ang device na ito ay maaaring mag-imbak ng halos 20 magic spell, at ang pinakamalaking function nito ay ang device na ito ay makapagpapataas ng bilis ng pag-awit ng magic spells. Kailangan lang ng may-ari na tumawag ng magician o monk o kung ano paman, basta't subukan ito ng mga taong kailangang kumanta para gumamit ng spells, malalaman nila. Ito ay totoo. Humanap ka lang ng susubok at malalaman mo ang epekto ng bagay na ito. Bilis, tawagan ang aming koponan, mabilis na utos ni Hongdali sa puwersa, tawagan silang lahat. Kung ang bagay na ito ay talagang madaling gamitin, ang aming pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay maaaring mapabuti sa isang malaking antas sa hinaharap. Kung ang bagay na ito ay totoo, ito ay lubhang kapakipakinabang. Ang unang bagay na naisip ni Hongdali ay hindi ang mga salamangkero, tawista, mga magsasaka, at iba pa. Kundi si Lucifer, ang taong sinumpa. Kabanata 1202 galing. Domineering. Sa katunayan, talagang matalino si Hongdali. Hindi siya tulad ni Lin Chuyin at Lucifer na napakatalino sa mga teknikal na nerd. May ibang tao lang ang nasa isip niya kadalasan, kaya sa tuwing makakatagpo siya ng anumang magandang bagay, mabilis niyang naiisip ang taong maaaring gumamit nito. Kaya siya ang tunay na core ng kanyang team, at walang magdududa kung tama o mali ang anumang sinasabi niya. Ito ang tunay na pinuno at kaluluwa ng isang pangkat. Di nagtagal, pinangunahan ni Liang si Luoka at isang grupo ng 40 tao, at lahat sila ay sumugod na may kasamang tagay. Kasama nila, may iba pang estudyante sa Shenglong Star Realm Team. Brother Dali, narinig ko na may magandang nangyayari, isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon sa paligid ng Hongdali nang dumating sila. Lahat sila ay nag-aalalang nagtanong, anong masaya? Oo, sa tuwing nag-iisip ka ng mga bagay-bagay, Kuya Dali, mukhang napakaganda ng mga resulta. Hey, ano ito sa oras na ito? Huwag magmadali, hindi masasagot ni Kuya Dali, sabihin mo lang, tutulungan kitang ihatid. Isang malaking grupo ng mga tao ang nakapalibot sa Hongdali, sabi ni Hongdali. Tumingin si Dali kay Luoka at sa iba pa. Mayroong humigit kumulang 6 na salamangkero at 11 klero sa pangkat ng 40 ni Luoka. Nakakainis ang mga taong ito noong kinubkob nila ang higanteng bato noon. Ito ay hindi na sila ay hindi sapat na makapangyarihan, sila ay pangunahing kumakanta. Hindi makasabay sa bilis. Ngayong available na ang magic recording device ng logger na Lai 1, sana ay mapagbuti pa ito. Malaki, paano mo ginagamit itong device mo? Ngayong dumating na ang lahat, ang susunod na hakbang ay natural na mag-eksperimento sa device. Tumingin si Hongdali kay Rogo, mabilis, ipakita sa akin ang isang demonstrasyon. Okay, Master. Inilabas ni Rogo ang kanyang maliit na gamit. Ito ay halos kasing laki ng palad, na may 2 hanay ng mga butones dito. May 10 button sa bawat row, hehe. Mukhang napakagaspang. Tinawag ni Rag ang isang babaeng salamangkero at sinabing, hindi mo kailangang pasiglahin ang iyong kapangyarihan sa mahika sa isang sandali. Sumisigaw ka lang ng spell. Well, pinindot mo lang ang button na ito at pagkatapos ay kumanta. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang pag-record, naranasan ko ang mundo ng teknolohiya. Natural na alam ito ng babaeng salamangkero ng recorder. Tumanggaw siya, at pagkatapos ay tumingin kay Hongdali, Guro. Paano ako, magsisimula na ba ako? Magsimula na tayo, tumanggaw si Hongdali at tumingin sa babaeng salamangkero. Teacher, mga 18 or 19 years old siya, katamtaman ang itsura, mga 80 years old. Siya. Casual na tanong, nga pala, ano ang pangalan mo? Hindi ko pa nga alam eh. Ang pangalan ko ay Ailey, bahagyang namula ang babaeng salamangkero, at pagkatapos ay humingi ng mga tagubilin, kung gayon ay magsisimula na ako. Sinabi niya pagkatapos ay sinimulan niyang sundin ang mga tagubilin ni Rager, nang hindi nagpapakilos ng kapangyarihan ng mahika, ngunit umawit lamang ng isang spell. Napakahaba ng spell na ito at inaawit niya ito sa loob ng 10 segundo. Napakabilis pa rin ito. At sa wakas ay sinabi niya ang pangalan ng magic na ito, Razor. 30,000 volts. Well, medyo mahaba talaga, walang magawa si Hongdali. Sa katunayan, may isang tanong na lagi niyang pinagtataka, nga pala, Ailey, kayong mga salamangkero ay sumisigaw ng mga spelling ng napakatagal, paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili sa panahon ng labanan? Bumalik ka sa master, sabi ni Ailey, na medyo nahihiya, napakababa ng level ng magician ko. Maituturing lang akong intermediate magician sa ngayon, kaya napakagulo pa rin ng paggamit ng magic. Kung magsasanay pa ako, magiging napakalakas ko. Hoy, ang level ng magician.
Mukhang medyo kawili-wili ito, at biglang naging interesado si Hong Dali. Sabihin mo sa akin, paano nahahati ang mga antas ng mga salamangkero? Magsisimula ang labanan ng mga eroplano anumang oras. Kung maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa Magic Plane, natural na mabuti. Kaming mga salamangkero ay nahahati sa 9 na antas. Sa pagsasalita tungkol dito, maingat itong ipinakilala ni Ailey. Una may mga Magic Apprentice, pagkatapos ay may mga Trainee Magician, at pagkatapos ay may Junior, Intermediate, at Senior Magicians. Ang 5 level na ito ay ang mga Magician ay hindi masyadong malakas. Kailangan nilang kumanta para gumamit ng spells, at ang magic ay hindi masyadong malakas. Ang susunod na level up ay ang mahusay na salamangkero. Ang pinaka-natatanging katangian ng salamangkero sa antas na ito ay ang pagkakaroon niya ng sarili niyang mahiwagang nilalang para protektahan siya. Tinutulungan ng mga salamangkero na harangan ang mga pag-atake ng suntukan mula sa mga assassin at iba pa. Well, iyon lang. Tumingin si Hong Dali kay Tang Moxon. Tila pagkatapos ng pagsasama-sama ng Ice Soul Stone, ang ating Zinxon ay magiging isang mahusay na salamangkero. Hehe. Ipinagpatuloy ni Ailey ang pagpapakilala, ang susunod na hakbang pababa ay ang Great Mage. Ang mga spell ng mga magician sa level na ito ay instant at hindi nangangailangan ng chanting. Sa level na ito, medyo makapangyarihan na sila. Kung mayroon silang consumables para lagyang muli ang kanilang mana, magagawa nila siya ay napakalakas kapag patuloy siyang gumagamit ng magic. Sa itaas ay ang Dharma Saint. Isang natatanging tanda ng Dharma Saint ay na siya ay maaaring gumamit ng magic ng 3 o higit pang mga sistema, lumipad sa kalangitan, at pumunta saan man sa pagitan ng langit at lupa. Ang pinakahuli ay ang Magic God. Sa pangkalahatan, ang Magic God ay halos isang Diyos na pag-iral. Maliban na hindi sila makakalikha ng buhay, wala nang iba pang makakagambala sa kanila. Pagkatapos, ipinakilala ang mga antas ng mga salamangkero, si Ailey ay napakasaya. Medyo napahiya siya, Master, isa lang akong intermediate magician. Talagang ikinahihiya kita. Hindi nakakahiya. Hindi ako kasing galing mo. Ordinaryong tao lang ako. Walang pakialam si Hong Dali. Inaliw din niya si Ailey, halika, ikaw ay magiging Diyos ng Dharma sa hinaharap. Tumango ang lahat. Matapos sabihin ang lahat dito, oras na upang simulan ang pang-eksperimentong aparato. Inutusan ni Rag si Ailey na maglakad papunta sa open space, tutok sa isang panakot sa di kalayuan, at sinabing, Ailey, nakikita mo ba ang panakot na iyon doon? Dapat mong pakilyusan ang iyong mana, at pagkatapos ay pindutin ang button na kaka-record mo lang para subukan. Subukan. Okay. Agad na itinaas ni Ailey ang kanyang kanang kamay, tinutukan ang panakot, lihim na inipon ang kanyang kapangyarihan sa mahika, at pagkatapos ay pinindot ang button. Isang matalim na tunog ang tumunog, at naramdaman ng lahat na sumakit ang kanilang mga tainga. At pagkatapos ay nakakita ng isang electric snake na kasing kapal ng hita na nagmamadaling lumabas mula sa palad ni Ailey, dumiretso sa scarecrow. Una ay nagkaroon ng putok, at pagkatapos ay nagkaroon ng kaluskos na tunog ng electric current. Ang panakot ay agad na tinamaan ng malakas na agos ng kuryente, nagpapadala ng isang bug zone ng itim na usok, at pagkatapos ay nagliyab. Natigilan ang lahat sa paligid. Para sa kapakanan ng Diyos, ano ang aparatong ito? Sa ganoong langit-ngit, isang magic ang pinakawalan. Hindi ba? Instant magic. Gamit ang device na ito, instant magic ito. Kanina lang sinabi ni Ailey na ang magagaling na salamangkero lang ang maaaring mag-magic kaagad. Gamit ang device na ito, direktang makakapagcast ng magic si Ailey mula sa intermediate level. Tumalon ang master ng 3 magkasunod na antas. Nakakatakot. Ang intermediate magician ay direktang naging isang mahusay na magician. Kahit na ang mga kakayahan ay medyo mas malala, ang instant magic ay halos pareho. Sa totoo lang, ginawa lang ito ni Ailey. Talagang ikinagulat ng lahat. Natigilan din si Ailey. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay agad na pinakilos ang kanyang magic power at pinindot muli ang button. Nagkaroon ng isa pang, langit-ngit, at isa pang electric shot ang sumabog. Walang limitasyon sa dami ng beses na magagamit ang device na ito. Sa madaling salita, hanggat sapat ang magic, maaari kang gumamit ng magic ng isang beses sa pamamagitan ng pagpindot sa button ng device na ito. Subukan mo ito. Si Hong Dali ay naglabas ng isang energy gem na may 30% na pagtaas ng enerhiya at inihagis ito kay Ailey, Energy Amplification Gem, subukan muli ang kapangyarihan nito sa pagkakataong ito. Kaya makalipas ang 2 segundo, ang orihinal na makapal na hita ng electric snake ay naging makapal na baywang sa pagkakataong ito. Sa isang malakas na putok, isang malaking butas ang natangay sa lupa. Galing. Nangingibabaw. Napakalakas ng instant magic. Hahaha. Masayang bulalas ni Hong Dali. Tumingin siya kay Rogo at tumawa, Logger, good job, ha. What on earth is going on with this thing? What's that squeaking sound about? Sa oras na ito, lahat ng tao sa paligid ay curious.
Ano ang tungkol sa mahiwagang aparato na ito na ginagawang kapaki-pakinabang? Sa totoo lang, wala lang, tuwang-tuwang sabi ni Rogo, na itinaas ang kanyang maiikling maliit na braso, gumawa lang ako ng recording device, at pagkatapos ay dinagdagan ang bilis ng pag-play ng recording ng 100 beses, at iyon ang nangyari. Palakihin ang bilis ng pag-play ng mga recording ng 100 beses. Makakaisip ba ang taong ito ng ganoong ideya? Logger, ikaw ay isang henyo, ha 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 ha. Malakas na tumawa si Hong Dali at itinaas si Logger, maaari mong gawin ito ng higit pa, gawing perpekto ang aparatong ito, at pagkatapos ay i-produce ito ng maramihan. Dapat itong mas produced. Ang aming kupunan ng lahat ng tao dito ay dapat magkaroon ng isa. Ang ganoong magandang bagay ay dapat na mas produce at pagkatapos ay pinasikat. Ang bagay na ito ay simpleng shortcut key ng kasanayan ng mago. Mayroong 20 mga pindutan at 20 mga kasanayan sa Mahika. Hanggat sapat na ang magic power, maaari mo lamang pindutin ang button para sa anumang skill na gusto mong gamitin. Gaano kaganhawa? Maging si Hong Dali ay hindi lang may ganitong ideya. Ang iniisip niya ngayon ay kung ang lahat sa team na ito ay matututo ng ilang mahika, hindi mahalaga kung ito ay nakakasakit o pantulong, kahit na ang pinakasimpleng hilang magic, pagkatapos ay magdala ng isang bagay na ito, kung kukuha ka ng ilang kagamitan sa pag-iimbak ng mana at mga katulad nito, hindi ba lahat ay magiging isang salamangkero? Kung palawakin pa natin, kung si Lucifer, ang taong maldita, ay makapasok sa bagay na ito, hindi ba't ang sinumang matatae ay matatae, at kung sino ang ayaw nito ay mabubuntis? Mass production, dapat mas produce ang ganyang magandang bagay. Okay, Master. Nang marinig ni Large ang papuri ni Hong Dali, mas nasasabik siya kaysa sa pag-inom ng 2 kilo ng alak, mababago na ito ngayon ni Logger. Dapat baguhin ng Logger ang bagay na ito sa pagiging perpekto. Talagang. Tutulong din ako, tumayo din si Lucifer. Hindi naintindihan ng iba ang tungkulin ng bagay na ito, ngunit mas naunawaan niya ito ang taong ito mismo ang tagagising ng Sound Soul Stone. Kung siya ay nilagyan ng aparatong ito, ano ang susunod na mangyayari? Ayon sa flash ng inspirasyon na mayroon siya ngayon, at pagkatapos ay konektado sa signal ng utak ng holographic helmet, hindi na niya kailangan pang gamitin ang mga pindutan, at maaari niyang gamitin ang anumang sumpa na gusto niya. Tapos magiging invincible siya, diba? Kabanata 1203 ang taong nagmamay-ari ng buong universo. Sa susunod na mga araw, ang mga abalang layunin ng lahat ay nakatuon lahat sa magic recording device ng Logger na Lai-1. Si Lucifer mismo ay isang hacker bago pumasok sa universo, kaya walang problema sa pansamantalang pagbabago ng kanyang espesyalidad pagkatapos ng lahat, siya ay isang mabangis na tao na may IQ na 180 at napakasimpleng gawin ito. Kaya makalipas ang 3 araw, tumayo si Lucifer sa plaza sa labas ng Stormwind City na may bagong nakumpletong helmet-shaped magic recording device sa kanyang ulo, na siyang lalaking pinangalanang Light Type 3 modification ni Rag. Young Master, magsisimula na ako ngayon, tuwang-tuwang dinilaan ni Lucifer ang kanyang mga labi, susubukan ko para makita kung gaano kaepektibo ang bagay na ito. Hehe, pakiramdam ko ay dapat itong maging mabuti. Well. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, at pagkatapos ay gumawa ng isang mapagpasyahan at matalinong desisyon, teka lang, medyo malapit pa tayo sa lungsod. Liang, ihanda ang spaceship. Okay, classic pa rin si Liang. Bilang tugon, mabilis na dumating ang spaceship, Young Master, saan tayo pupunta? Lumipad, mas malayo mas mabuti, casual na itinuro ni Hong Dali ang isang direksyon, tara doon, lilipad muna tayo ng 1,800 kilometro. Hurrah, tingnan mo, ang layo talaga ng paglipad nito, dapat malaking palabas. Biglang sumugod ang lahat sa spacecraft at nagsimulang umalis. Napakabilis ng spacecraft na ginamit sa planetang ito. Makalipas ang 10 minuto, nasa isang malawak na disyerto kami. Okay, walang problema dito. Bilang tagapagtanggol ng kalikasan, natural na hindi maaaring hilingin ni Hong Dali kay Lucifer na gamitin ang kanyang mga kakayahan sa isang eleganteng lugar. Kakaiba talaga ang kakayahan ng lalaking ito. Alam ng Diyos kung ano ang kahihinatnan pagkatapos niyang gamitin ito. Paano kung biglang pumutok ang isang patay na bulkan sa ilalim ng Stormwind City? O ano ang tungkol sa isang lindol? Okay, pagkatapos ay manatili tayo dito, naramdaman din ni Lucifer na ang lokosyong ito ay napakahusay at napakaangkop para sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Kaya ginamit niya ang flotation device para tumayo sa langit. Si Hong Dali at ang iba pa ay nanunood mula sa layo na higit sa 2,000 metro sa isang spaceship. Dali, bulong ni Tang Moxon, pinag-uusapan mo itong pick-up boy. Anong uri ng sumpa ang mayroon siya? Hindi ko alam, hindi rin sigurado si Hong Dali. Hindi niya kailanman naisip ang mga kakayahan ni Lucifer. Anyway, alam kong napakalakas nito. Anyway, siguradong malaki ang epekto nito, huwag kang mag-alala. Sa oras na ito, curious din ang iba, walang nakakaalam kung anong klaseng eksena ang aidudulot ni Lucifer. Siyempre, hindi nagtagal ay nalaman nila. Squeak,
Una ay nagkaroon ng sobrang nakakatakot na langit-ngit, at lahat ng salamin ng spaceship na sinakyan ni Hong Dali at ng iba pa ay nabasag at nahulog sa lupa. Lahat ay desperadong nagsisikap. Takpan ang iyong mga tainga. Ang kakayahan ng Sound Soul Stone ni Lucifer ay may mga nakakatakot na epekto pagkatapos magising. Ang pinakamahalagang bagay ay ang bagay na ito ay hindi gumagamit ng mga speaker. Sa sandaling magamit ang kakayahan, ang tunog ay parang isang awl na bumabarena sa iyong mga tainga, at ito ay walang silbi upang takpan ito. Whoosh whoosh. Matapos umalingaw-ngaw ang nakakapanghina ng ngipin na boses, ang orihinal na kalmadong desyerto ay nabaligtad sa isang iglap. Ang walang katapusang dilaw na buhangin ay nagngangalit sa buong mundo, hanggat nakikita ito ng mga mata. Sa loob, yellow sand lang ang nakita ko. Sandstorm. Ang sandstorm, na may taas na 5 hanggang 600 metro, ay sumusulong na parang pala ng bulldozer, at ang buong disyerto ay hindi nakikita sa isang kisap mata. Holy shit, napaka-brutal. Sa sasakyang pangkalawakan na lumulutang ng mataas sa kalangitan, si Hong Dali at ang iba pa ay tumingin sa disyerto sa ibaba, na tulala sa pagkagulat. Tila lalong nagiging epektibo ang sumpa ni Lucifer. Ito ay isang sandstorm. At sa pagtingin sa sukat, malamang natapos na ang sandstorm. Isang lungsod na kasing laki ng isang bayan ng county ay kailangang ilibing. Siya nga pala, nakapaglakbay kaya ang lalaking ito sa paglipas ng panahon. Siya ba ang naglibing sa sinaunang lungsod ng Lulan? Siyempre, halatang minamaliit pa rin ni Hong Dali ang kakayahan ni Lucifer, o ang kanyang sariling swerte. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan. Si Lucifer at siya ay parang dalawang gilid ng iisang barya. Si Hong Dali ay may walang talo na swerte, at si Lucifer ay may hindi matatalo na kasawian, lalo na kapag ang dalawang lalaking ito ay magkasama. Boom, boom, boom. Ang buhangin ay umaalingaw-ngaw sa kalangitan, ngunit sa ilalim mismo ng mga paa ni Lucifer, ang dilaw na buhangin ay nagsimulang patuloy na nanginginig. Parang lindol ang sukat. Ang walang katapusang mga buhangin ay nanginginig, at ang mapurol na tunog ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ng lahat. Ano ito? Tumingin si Li Nianwei sa mga buhangin sa ibaba, marahang hinayla ang mga damit ni Hong Dali, at sumimangot, "Young Master, parang may kung ano sa buhangin sa ibaba. Mayroon bang bagay sa buhangin? Hindi ba? Ano kayang meron doon?" Mukhang napakalakas ng sumpa ng pick-up na lalaki sa pagkakataong ito. Tumingin si Hong Dali sa mga buhangin sa ibaba, parang may kung ano talaga sa loob. "Oh Diyos ko, napakalaking kuko." Tamang-tama, tulad ng bulalas ni Hong Dali sa tunog, mula sa disyerto na buhangin, na may, plop, isang napakalaking kuko na may diameter na humigit kumulang 50 metro ang lumabas ng mabangis. Ang mga kuko ay pawang puti, at ang mga dulo ng daliri ay kasing talas ng mga espada. Buto claws talaga sila. Ito, parang dragon claw. Si Kemengmeng sa gilid ay bumulalas, ito ay isang dragon claw. Ito ay isang patay na dragon. Oo nga, habang ang mga buhangin sa ibaba ay yumanig ng higit at higit, isang katawan na puno ng isang higanteng kalansay ng dragon na higit sa 1,000 metro ang haba ay lumitaw mula sa dilaw na buhangin. Hindi lang yan. Bilang karagdagan sa higanteng kalansay ng dragon, mayroong hindi mabilang na mga kalansay ng hayop na lumabas din mula sa dilaw na buhangin. Holy shit, ito ba ay isang hukbo ng mga undead? Halos dumiretso ang mga mata ni Hong Dali, mayroon talagang hukbo ng mga undead dito. At isang bone dragon. Kung tutusin, hindi na nakapagtataka kung gaano siya nagulat. Pagkatapos ng lahat, ang planetang ito ay isang karaniwang undead na planeta dati. Ang planeta ng tao, at mula sa anumang punto ng view, walang mga nilalang tulad ng mga higanteng dragon dito. Ngunit paano magkakaroon ng kalansay ng dragon sa ilalim ng dilaw na buhangin na ito? At para itong undead dragon na halatang pinaamo. Tingnan mo ang mga mata nito na patuloy na naglalabas ng dilaw na ambun. Matapos lumabas ang bungo na dragon mula sa dilaw na buhangin, umungol ito sa langit, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga pakpak at sumugod sa kalangitan na may dagandong. At ang lahat ng mga kalansay ng hayop sa lupa ay umuungal kasama nito. Squeak, isa pang langit-ngit na tumutusok sa eardrums ang tumunog. Si Lucifer ang nagsimulang gumamit muli ng kanyang kakayahan sa pagsumpa. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang tunog na ito, ang Skull Dragon ay orihinal na nagplanong lumipad, ngunit biglang huminto, pagkatapos ay lumingon at tumingin kay Lucifer, na lumulutang sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod ito, direktang lumipad patungo kay Lucifer, at pagkatapos ay tahimik, o kahit na napakahusay, tumigil sa harap ni Lucifer. Hahaha, itong lalaking ito, ang pick-up guy, ay nagpatawag ng napaka-high-end na bundok. Ang mga mata ni Hong Dali ay kumikinang sa ginto habang tinitingnan niya ito. Bone Dragon. Bone Dragon yan. Isa sa mga pinakakapanabik na mount, tama ba? Mas malala pa ito sa makulay nating reyna na si Kemengmeng. Ngayong may sariling eksklusibong Bone Dragon si Lucifer, napakasaya rin ng koponan ni Hong Dali. Napatingin ang isang estudyante sa malaking Bone Dragon sa ibaba at ang kanyang mukha ay puno ng inggit. Sure enough, I'm having fun with Brother Dali. Oo, pagkatapos maglakad-lakad ng ganito, ibinalik ko ang isang hukbo ng undead.
Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, may mga matatalinong estudyante na doon na nagsimulang yamakap sa kondongan ni Hong Dali. Kuya Dali, ikaw kapatid ko ito. Handa ka pa bang tanggapin ang natalo? Kung gayon, isaalang-alang mo muna ako. Paano? Lakas ng loob mong manguna. Nagtawanan ulit ang lahat saglit. Tiningnan ni Hong Dali ang hindi mabilang na mga buto ng hayop sa ibaba, hinawakan ang kanyang baba, at Bamulong, pag-usapan natin ito, paanong ang bagay na tulad ng isang dragon ng buto ay lilito dito. Ito ay kakaiba. Sa oras na ito, Bamulong si Ailey, baka namatay ang isang necromancer dito. Oh, isang necromancer. Tumingin si Hong Dali kay Ailey, ibig mong sabihin, ang mga buto na ito. Ang mga dragon at buto ba ng hayop ay pinino ng mga necromancer? Well, iyon ang dapat mangyari, mariing tumanggo si Ailey. Sa pangkalahatan, ang mga necromancer lamang mula sa magic plane na nakatala sa ating mga libro ang maaaring tumawag sa mga ito. Isang undead na nilalang. Dali, napaka-posible, mahinang sinundot ni Tang Moxon si Hong Dali at Bamulong, alalahanin mo ang tatlong cultivator na iyon, tama ba? Maaari silang pumunta dito para tugisin ang undead magic na iyon. Dumating ang guro. Ito ay may katuturan, ito ay gumagawa ng maraming kahulugan. Well, since so many years has passed, I will not pursue it. Anyway, it seems that this bone dragon and Lucifer are very compatible, kaya ayon. We have been out for so many days, and it's time to go back. Sinabi niya na pinitik niya ang kanyang mga daliri, guro, bumalik sa korte. Hindi nagtagal, bumalik sila sa labas ng Stormwind City. Ngayong handa na silang bumalik sa Shenlong Star, ang susunod na hakbang ay ang pag-impake ng kanilang mga gamit. Bago umalis, tinawagan ni Hong Dali si Yin Tianzang at ngumiti at sinabing, Brother Tianzang, kailangan ka pa rin dito sa maikling panahon. Well, mananatili si Ling sa iyo, at mag-iiwan pa ako ng 2 pang spaceship. Pagkatapos, kailangan kitang troublemayan para tulungan akong ipahayag ang balita. Our big boss nagsimula na talaga ang plano, hehe. Oo naman, walang problema, medyo maganda ang kapaligiran dito. Mahigpit na niyakap ni Yin Tianzang si Hong Dali at sinabing, Dali, pakitandaan na bumalik ng madalas kapag may oras ka. Oo. Huwag kang mag-alala, babalik ako kapag okay na ako. Pumayag naman agad si Hong Dali. Sa loob ng Milky Way. Si Ragnar ay isang nagsasanay na baliw, ngunit siya ay 25 taong gulang pa lamang. Siya ay nagsusumikap, umaasa na maaari siyang maging isang walang katulad na malakas na tao at mangibabaw sa mundo. Bilang isang resulta, sa araw-araw na pagsasanay ngayon, biglang nagkaroon ng isang pagsabog ng nakasisilaw na liwanag sa kalangitan, at pagkatapos, isang napakalaking imahe ang lumitaw sa kalangitan ng buong lungsod. Sa gitna ng imahe, mayroong isang itim na anino, at sa ibaba lamang ng itim na anino, isang linya ng pagsulat ay dahan-daang lumilitaw. Ang kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, ang taong nagmamay-ari ng buong sansinukob, ang alibughang Hong Dali, ay narito isang araw, sinabi niya ang isang bagay na lubhang nangingibabaw, gusto mo ba ang aking kayamanan? Kung gusto mo ito, ibibigay ko ito sa iyo. Inilagay ko ang lahat ng walang katapusang kayamanan ko doon. Kabanata 1204 na bumalik si Hong Dali. Ang susunod na screen ay napuno ng kayamanan, kagamitan, at kahit na mga lihim sa mga diskarte. Ang kaloobang minana ng maharlikang pamilya, ang mga pagbabago ng panahon, at ang mga pangarap ng sangkatauhan ay lahat ay hindi mapipigilan. Hanggat ang mga tao ay patuloy na naghahangad ng kalayaan, lahat ng ito ay hindi titigil. Sa malawak na universo, walang katapusang mga pangarap ito ang magiging direksyon para sumulong ka. Lakasan ang loob at manguna sa ilalim ng bandila ng pananampalataya. Alam mo, mayroong isang planeta na tinatawag na Azeroth sa malayong universo, at mayroong isang malaking kayamanan dito. Kung makukuha mo ito, maaari kang maging isang malakas na tao na maaaring mangibabaw sa larangan ng bituin. Pumunta ka at hanapin ang walang katapusang kayamanan, naruroon. Hindi nagtagal, naglaro ang holographic projection na ito. Kumpleto. Pagkatapos panoorin ang video na ito, huminga ng malalim si Ragnar at Bamulong, ang alibughang Hong Dali. Sino ang taong ito? Siya ay may napakayabang na tono. Siyempre, yun ang sinabi niya. Nakuha pa rin ng imahe ang atensyon ni Ragnar. Inangat niya ang ulo niya at nagpatuloy sa pagbaba ng tingin. Di nagtagal, nawala ang avatar ni Hong Dali, at ang sumunod na pinatugtog ay isang video ng mga sasakyang pangkalawakan ng sasakyan na pumupuno sa kalangitan, na nagtatapon ng kagamitan sa planeta. Tinakpan ng mga spaceship na iyon ang langit at lupa, at hindi mabilang na kagamitan ang itinapon mula sa spacecraft. Pagkatapos ng video na ito, ang sumusunod ay ang attribute map ng mga kagamitang iyon. Blacklock na breastplate, lakas dagdag 2-5, liksi dagdag 2-5, reaksyon dagdag 2-0. Pasabog na leggings, lakas dagdag 3-0, liksi dagdag 2-0, reaksyon dagdag 2-5. Glory robe, strength dagdag 1-0, agility dagdag 1-5, reaksyon dagdag 1-5. Energy increase dagdag 10%. Ang ganitong mga larawan ng kagamitan ay sunod-sunod na nilalaro. Muling tumunog ang boses ni Hong Dali, mahal kong mga kaibigan, inihagis ko ang lahat ng kagamitang ito sa planetang iyon.
Gusto mo ba? Kung gusto mo, pagkatapos ay halika at kunin mo, ha 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 ha. Natapos ng tuluyan ang eksena. Sa pagkakataong ito, natigilan si Rogna. Ang mga kagamitang iyon, na inilagay sa kumperensya ng pagsusugal ng Shenlong Planet, ay lahat ng hindi gustong basura. Maaaring dalhin sila ng mga ordinaryong bata sa bahay upang paglaruan. Ngunit kailangan mong malaman ang antas ng Shenlong Royal Family at ang mga ordinaryong galaxy sa ibaba. Iyan ay kabuuang pagkakaiba ng higit sa 10 eroplano. Sa Shenlong Royal Family, ang pinakamababang antas ng kagamitan ay 10,000 hanggang 20,000 yuan lamang, ngunit kung gagawing galaxy coins, ito ay magiging 100 hanggang 200 milyong yuan. 1 o 200 milyon. Mga numerong ganyan, at may ganoong kagamitan saan man sa planetang iyon. Baliw. Nabaliw agad si Ragnar. Mabilis niyang binuksan ang computer at nagsimulang mag-browse ng balita tungkol kay Hong Dali. Nang makita ito, agad na nabigla si Ragnar. Shenlong Royal Family. Bukod dito, miyembro siya ng maharlikang pamilya at miyembro ng pamilyang Hong. Siya ay may walang katapusang kayamanan sa kanyang mga kamay. Kahit siya mismo ay hindi niya masabi kung gaano kalaki ang yaman niya. Talagang sinabi ng gayong tao na mayroong walang katapusang kayamanan sa planetang Azeroth. Maraming netizens ang nag-iwan ng mga mensahe sa ibaba, "Oh my God, nababaliw na ako. Nababaliw na ako. Ganito kahit saan sa planetang iyon. Ito ang pinakamahusay. Kailangan mong umalis kahit na mamatay ka. Hanggat kukuha ka ng isang piraso ng kagamitan, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Mga kapatid, ako. Kailangan pumunta." Mga mensahe mula sa mga netizens, biglang kumislap ang mga mata ni Ragna sa gininto ang liwanag, kahit ano, ito ay isang pagkakataon na maaaring minsan lamang dumating sa buong buhay. Shenlong Royal Family. Anong marangal na katayuan iyon? Hindi nakakagulat na siya ay nasa sabik, ngayon siya ay hindi kahit isang peripheral noble. Gaano kahirap ang mauna? Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Ang maharlikang pamilya ng Shenlong ay naglagay ng walang katapusang kayamanan sa planetang iyon. Pagdating ko doon, kahit na hindi ko mahanap ang pinakamalaking kayamanan, kahit na makahanap lang ako ng ilang mga ordinaryong bagay, sapat na ito para mabuhay ako ng panghabang buhay. At tiyak na hindi lamang mga kayamanan doon, ngunit tiyak na magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon. Kung maaari mong ipagpatuloy ang iyong pagsasanay sa oras na iyon, ito ay magiging mas mahusay. Tingnan natin kung may balita, mabilis na ipinagpatuloy ni Ragnar ang paghahanap sa internet. Hindi nagtagal, nakita niya ang karagdagang paliwanag sa pangyayaring ito. Ipinagbabawal ang pumatay ng mga alipin ng walang pahintulot, ipinagbabawal ang paghuli ng mga alipin mula sa ibang mga sukat, ipinagbabawal ang pagkatay ng mga hayop, at ipinagbabawal ang pagdumi sa kapaligiran. Kakaibang pagbabawal, umiling si Ragnar, umiling siya at sinabing, weirdo talaga ang Hong Dali na ito. Ngunit hindi mahalaga. Ang layunin ko ay magsanay at manghuli ng kayamanan. Ngayong nakapagdesisyon na siya, inayos ni Ragnar ang kanyang mga bag at umalis. Di nagtagal, sa mabituing kalangitan, hindi mabilang na mga sasakyang pangkalawakan ang lumilipad patungo sa mga coordinate ng planetang Azeroth. Napakasiksik ng mga ito na maaaring walang daan-daang libo sa kanila. Ang mga sasakyang pangkalawakan na ito ay lahat ng piloto ng mga mandirigma tulad ni Ragnar. Isa lang ang layunin nila, ang manghuli ng kayamanan at magsanay sa paglilinang. Dali, ang iyong malaking plano. Pagbalik sa spaceship ng Shenlong Star, si Tang Moxon ay medyo natulala, ganito ka na lang magtapon ng pera sa buong mundo. Sa pagkakataong ito si Hong Dali ay hindi lamang naghagis ng pera, ngunit nagbigay din kay Qinglong Wui ang pananatili roon upang bantayan ang karagatan ay medyo hindi kapanipaniwala kahit paano mo ito tingnan. Sa kabilang banda, mahinahong sinabi ni Gu Feifei, ang pag-iisip ng taong ito ay hindi kailanman maipaliwanag ng sentido komon. Tamad lang akong mag-isip ng sobra. Well, si Gu Feifei ay maaaring ituring na isang tipikal na halimbawa. Anyway, laging dumarating ang weirdness ideas ni Hong Dali. Ay, syempre. Hindi ito nakitang kakaiba ni Hong Dali. Siya ay lubos na nasiyahan sa pagpapatupad ng kanyang plano, isipin mo ito, ang lungsod ay nagsimulang magtayo doon, at ang mga kagamitan ay itinapon. May iba pang mga lugar. Hanggat ang mga mandirigmang ito ay dumating, tiyak na magiging kawili-wili na makita ang isang magkahalong planeta na bubuo. Ang mga mahika at supernatural na kapangyarihan ay lilipad ng magkasama, at ang martial arts ay sasayaw ng magkasama. Hehe, ito ay tiyak na magiging lubhang kawili-wili. Ikaw talaga. Nagkibit balikat si Tang Moxon na walang magawa, nakakabagot na. Akala niya ay nakakainip si Hong Dali, ngunit alam ni Gu Feifei ang katotohanan at sinabi niya, sa palagay ko ay hindi. Mukhang boring ang bagay na ito. Ngunit kung iisipin mo ito mula sa ibang anggulo, kung ang mga bagay na sinabi ni Dali ay maaaring isama, maaari kang makabuo ng isang bagong paraan ng paglilinang. Kung ito talaga ang kaso, ito ay magiging isang malaking kita. Oo nga pala, ano ang tawag sa iyo ng mga Tianzang dyan? Tama, pinutol ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, iyon ang naisip ko. Okay, bumalik tayo at iwan muna natin ang panig na ito. Dapat na sigurong matapos ang Astral Genius War sa Shenlong Star.
Halika, ipakita natin ang ating mga mukha, hehe. Shenlong Star. Pakiramdam ni Dean Fergus ay marami na siyang knowledge na buhok nitong mga nakaraang araw. Damhong dali, lumabas siya para maglaro ng higit sa kalahating buwan ng walang anumang balita. Ang tanging pagkakataon na pinabalik ko ang isang natalo ay upang makakuha ng gamot. Pagkakuha ng gamot, tumakbo siya nang hindi man lang umimik. Ang sikip ng balat ng lalaking ito kaya kailangan niyang eye pump. Dahil dito, nanlungo si Fergus dito nang biglang may pumasok na opisyal ng kolehiyo at sumigaw pagkapasok niya sa pinto, Dean, Dean. He's back. He's back. Anong bumalik? Sino ang bumalik? Si Fergus ay nasa masamang kalooban at galit na nagsabi, sino ang bumalik para sabik kang labis na balisa? Teka, bumalik ka. Ito ay Hong Dali. Bumalik na si Dali. Sumigaw ang opisyal ng kolehiyo, si Hong Dali ang bumalik. Ang spacecraft ay pumasok sa atmosfera at lalapag sa loob ng 5 minuto. Damn it, this little bastard is finally back. Saglit na naramdaman ni Fergus na namamanhid ang kanyang balat sa buong katawan. Bumalik si Hong Dali. Ngayon baka busy na naman ang academy. Pumunta ka Dali. Sa oras na umalis si Fergus sa opisina ng Dean, ang buong plaza ng Super Seminary ay napuno na ng mga estudyante mula sa lahat ng major star realms. Sa panahong ito, mas humaba ang kanilang mga leeg habang hinihintay nilang makita ang tunggalian sa pagitan ng Hong Dali at Yin Shuang. Ngayon sa wakas ay nabalitaan kong bumalik na si Hong Dali. Ang isang magandang bagay ay isang bagay na hindi mo makaligtaan kahit na mamatay ka. Tingnan, spaceship, ito ay isang spaceship na bumababa. Di nagtagal, nakita ng ilang matalas na estudyante ang isang sasakyang pangkalawakan na lumalapag sa mga ulap at dahan-daang lumapag, sumisigaw sa taas ng kanilang mga baga, Hong Dali. Hong Dali. Si Hong Dali ang bumalik. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga estudyante ang nagsimulang sumigaw ng sabay-sabay, Hong Dali. Hong Dali, bumalik ka agad. Tuwang-tuwa ang mga estudyante nang bumalik si Hong Dali, at mas kinabahan si Yin Shuang sa karamihan. Kamao. Sa wakas natapos na ang paghihintay, sa wakas nakabalik na si Hong Dali. Hindi ako kailanman lumaban kay Hong Dali, ngunit ang kanyang unang lugar ay hindi ganoon kakumbinsi. Lalo na, nariyan ang Gu Feifei. Nako, bumalik na ang bastard na si Dali, tuwang-tuwa na pinunasan ni Fergus ang kanyang noo, tumingin sa langit, at bamulong, sa panahong ito, araw-araw akong tinatanong ng mga tao ang isang bagay. Oras na para bumalik, at sa wakas ay gumaan na ang loob ko. Hindi madali. Huhuho. Papalapit ng papalapit sa lupa ang sasakyang pangkalawakan ni Hong Dali. Hindi nagtagal, bumigay ang mga tao sa isang malaking open space, at nagkaroon ng malakas na boom. Ang sasakyang pangkalawakan na sinasakyan ni Hong Dali ay dahan-daang huminto sa lupa. Nang huminto ang spacecraft, nagtipon ang lahat, sabik na naghihintay sa paglabas ni Hong Dali. Walang alinlangan si Fergus na sa sandaling lumabas si Hong Dali, haharangan siya ng mga tao, naghihintay na marinig kung kailan siya makikipag-duel kay Yin Shuang. Click, bumukas ng husto ang pinto ng spaceship, at ang mga estudyante mula sa Shenlong Star Realm ay nagmadaling lumabas na may kasamang tagay. Sa likod nila ay sinatang Moxon, Li Nianwei at iba pang mga asawa ni Hong Dali o ang kanyang mga alipin. Ngunit nasaan si Hong Dali? Bakit hindi siya lumabas? Saglit, lahat ay yumuko, naghihintay kung kailan lalabas si Hong Dali. Bilang resulta, ang mga salita ni Ling Xiaoyi ay nagpabuka ng bibig sa lahat. Natutulog pa si Young Master sa loob, anong magagawa mo? Hintayin natin siya magising. Dahil doon, umalis si Shiren. Kabanata 1205 Ansex Blast Team. Matulog ka na. Natutulog talaga itong Hong Dali. Oo nga pala, matutulog kaya siya sa ganoong eksena. Habang ako ay nagtataka, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang bumaba mula sa spaceship. Ang mga taong ito ay pawang mga alipin mula sa ibang mga eroplano. Sila ay mula sa lahat ng lahi, kabilang ang Tauren, Goblins, Dwarf, Tao, Duwende, Tigre, at Leopard. Tila mayroon lamang 30 o 40 tao sa Human Mechanical Tribe, ngunit ang mga karera ay halos pareho. Sino ang mga taong ito? Lahat ng mga estudyante sa Major Star Realms ay tumingin kay Luoka at sa iba pa na may kakaibang mga mata. Luoka nagtataka din silang tumingin sa kanila, nagkatinginan ng magkabilang gilid, at medyo natarante silang dalawa. Naalala ko. Biglang sumigaw ng malakas ang isang estudyante, ito ang mga alipin na binili ni Hong Dali. Sila ang mga alipin na bumalik ang asong babae para humingi ng elixir noong nakaraan. Sila daw ang mga alipin na dapat pakainin, tama ba? Makinig nang sabihin ito ng lalaki, biglang napagtanto ng lahat na ang mga mata na nakatingin kay Luoka at sa iba ay medyo abnormal. Ang unang antas ng Star Realm, ang unang antas ng Star Realm, ang unang antas ng Star Realm, at maging ang pangalawang antas ng Star Realm. Napakalaking grupo ng mga alipin mula sa ibang mga eroplano, at sigurado, lahat sila ay nakapasok na ngayon sa antas ng Star Realm. Starfield Level. Isang Star Realm level na ginawa lamang sa pamamagitan ng pag-asa sa mga elixir. Ilang elixir ang aabutin? Oh Diyos ko! Hindi ko na kaya. Sino ang kumurot sa akin? Hindi ako nananaginip, di ba?
Isang grupo ng mga alipin na nasa star level na nakatambak ng gamot. Hindi, wala tayong ganoong karangyan kapag tayo mismo ang umiinom ng magic medicine. Isa o dalawang tatlo. 38, 39, 40, eksaktong 40 bituin ng mga alipin sa antas ng domain, patayin mo ako, ano ang ginagawa ko sa nakaraan? Ang mga tao ay mas mahusay kaysa sa mga tao. Damn it, may weak point pa ba si Hong Dali? Gusto ko na siyang makasama simula ngayon. Lahat ay bumagsak. Kung gusto mong maging mayaman at makapangyarihan, kapag nakilala mo ang alipin na gusto mo, maaari kang kumuha ng elixir upang mapabuti ang iyong lakas. Ito ay normal, kung tutuusin, ang mga royal family sa Star Realm ay may medyo mayamang pamilya. Ngunit ang mga taong tulad ni Hong Dali ay nagpakain ng 40 Star Realm level na alipin ng mga elixir bilang merienda. Ito ay hindi mapagbigay, ito ay tiyak na isang kompletong basura. Ano ang magagawa ng isang pangkat ng mga alipin sa antas ng domain ng bituin? Kahit gaano pa kalakas ang mga lalaking ito, hindi sila may kukumpara sa mga pinili. Loka, halika dito dali. Sa oras na ito, binati ni Ling Xiaoyi mula sa gilid, pumunta tayo sa ginang upang ayusin muna ang lugar ng Panginoon, at pag-uusapan natin ang iba pagkatapos magising ang iyang master. Okay, Sister Xiaoyi. Loka he smiled at Ling Xiaoyi, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanya kasama ang iba pang mga alipin. Nang umalis ng ganito ang isang malaking grupo ng mga alipin, agad na nabaliw ang lahat ng naroroon, hoy, mukhang may binabalak na naman si Hong Dali. Hindi ko alam kung ano ang ginagamit nila sa pagdadala ng ganoon kalaking grupo ng mga alipin sa akademya. Sa tingin ko ay tiyak na may layunin ang Hong Dali na ito. Pag-isipan ito. Ang susunod na laro ay isang labanan sa kampo. Hinahati nito ang mahigit 10,000 katao sa dalawang kampo upang labanan. Sa pagkakataong ito ay isang pagsubok ng diskarte, taktika at kakayahan sa pag-utos. Oo. Kung dadalhin ni Hong Dali ang mga aliping ito, maaaring may pakinabang ito. Hindi naman ganoon ang kaso. Mayroong higit sa 5,000 katao sa kampo. Paano magkakaroon ng anumang pakinabang ang gayong grupo ng mga alipin dito? Totoo yun, natatakot ako sa ganoong grupo ng mga tao. Ay walang gaanong pakinabang. Sa oras na ito, si Yin Shuang, na nakatayo sa karamihan, ay sumimangot at sumanggot ng may pang-iinsulto, prodigal son, ano ang silbi ng paglilinang ng isang grupo ng mga alipin? Unang antas. Humph, hindi sapat para sa akin na pumatay sa 1 minuto. Hindi nakakagulat na minamaliit niya ang mga aliping ito sa Star Realm Genius Battle. Hinarap ni Yin Shuang ang mga estudyante mula sa ibang Star Realms. Halos isa-isa, walang makakasuporta dito ng higit sa 10 segundo. Ang ganyang grupo ng mga alipin. Kahit na sila ay dinala sa labanan sa kampo, mayroon lamang 40 tao, kaya gaano kalaki ang epekto nito. Pinagtitinginan at pinag-uusapan ng mga tao si Luo Ka na naghihintay sa aliping binili ni Hong Dali, ngunit iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan ng mahabang panahon at sa wakas ay nagising. Sa wakas nakatulog din ako ng maayos, hahaha. Lumabas ka, tingnan mo, sabi niya at nag-walk out. Paglabas niya sa gate ng spaceship, tumingin siya sa libu-libong iba pang star student sa ibaba at nagtatakang nagtanong, anong nangyayari sa inyo? Anong ginagawa nyo? Hindi ka ba nakakita ng spaceship? Lumabas si Hong Dali. Sa wakas lumabas na si Hong Dali. Ngayong sa wakas ay nagising na si Hong Dali mula sa kanyang pagkakatulog, ang mga estudyante sa ibaba niya ay tumigil sa pag-uusap, ngunit ang lahat ng kanilang mga mata ay nakatuon kay Yin Shuang. Hong Dali, humakbang pasulong si Yin Shuang at sinabing, gusto kitang hamanin. Hamanin mo ako. Tumingin si Hong Dali sa paligid, pagkatapos ay tumingin sa iba, at nakitang tila naghihintay sa kanya ang lahat. Ang sagot ay hindi niya moari, bakit mo ako gustong hamanin? May sama ng loob tayo. Matapos marinig ito, lahat ng naruroon ay biglang bamuka ang kanilang mga bibig. Napakaganda talaga ng tanong na ito. Ang hirap sagutin. Siyempre wala akong hinanakit, nagngangalit si Yin Shuang, salungat ba sa hamon ko sa iyo kung mayroon akong anumang sama ng loob? Hindi. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali at tinitigan niya si Yin Shuang na may tandang pananong sa mukha. Wala kang sama ng loob, bakit hindi mo ako bigyan ng martilyo? Alibughang ako, paano kung magkapera tayo? Ate mo, sino siya? Ang isang mabuting tao ay isang talunan kumpara sa iyo. Hong Dali. Naramdaman ni Yin Shuang na ang kanyang IQ ay nasubak ng husto, ako ang unang lugar sa Star Realm Genius Competition na ito, ngunit hindi ka sumali, kaya gusto kitang hamanin. Ikaw ang first place. Tiningnan siya ni Hong Dali ng taas-baba, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, congratulations. Sinabi ko na sa iyo kanina. Dahil ba sa huli akong nakabalik at hindi nagpahayag ng pagbati sa iyo? Well, first place. Ming, ang galing mo. Okay, pwede ba akong umalis this time? Bamuka ang bibig ng lahat ng tao sa paligid nila. Ano ang mga ugat ng Hong Dali na ito? Masyado bang makapal ito? Hindi yun. Naramdaman ni Yin Shuang ang isang hindi kilalang apoy na damaloy mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Nang makitang aalis na si Hong Dali, diretso niya itong pinigilan, sabi nila,
hindi pa ako nakikipag-away sa iyo, kaya hindi karapat-dapat sa pangalan ng una kong pwesto. Kalahating buwan na akong naghihintay sa iyo dito, at hahamunin kita kahit anong mangyari. Gusto kong maunawaan ng lahat na ako ang tunay na numero uno. Oh, sabi ni Hong Dali at tumingin sa paligid. Nang makitang lahat ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa, same time na niyakap ni Hong Dali si Yin Shuang at sinabing, aaminin ko natalo ako, okay lang ba sa pagkakataong ito? Iyong kapatid, inamin talaga ng lalaking ito ang pagkatalo sa harap ng napakaraming tao. Sa pagkakataong ito, sa halip na sumang-ayon, ang abangan ito ng lahat ngayon ay hindi na nila inaabangan ang magiging resulta ng tunggalian ng dalawa. Curious lang sila kung paano pumayag si Hong Dali sa tunggalian ni Yin Shuang. Ikaw. Halos samuka si Yin Shuang ng 3 litro ng dugo mula sa pagsisikap ni Hong Dali kalahating buwan na akong naghihintay sa iyo. Sa huli, ito ang nangyari. Pinaglaruan mo ako. Wala akong pakialam. Malakas na sinabi ni Yin Shuang, kahit ano pa, hahamunin kita. Kung hindi ka pumayag, huwag mo akong sisihin sa gulo para sa iyo. Hindi ba't napakaraming bastos mo? Hindi mo ba binili ang 40 nito? Alipin. Kung hindi mo ako aawayin ng seryoso, guguluhin ko sila isa-isa hanggang sa pumayag ka. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Hong Dali. Kaya niyang aminin ang pagkatalo. Anyway, isa siyang aliberga. Maaari siyang gumastos ng pera hanggat maaari siyang gumastos ng pera. Ang panalo o pagkatalo ay ganap na dispensable sa kanya. Paano kung manalo siya? Paano kung matalo ka? Walang ibig sabihin ang mga iyon sa kanya. Pero alam nating lahat, si Hong Dali ay isang napaka-defensive na tao. Kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi siya magagalit kahit ilang beses mo siyang pag-alitan. Ngunit hindi mo siya maaaring banta sa kanyang mga kaibigan, dahil ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Mukhang napakaseryoso mo, ngumuso si Hong Dali. Napatingin siya sa mga nakapaligid na estudyante mula sa iba't ibang Star Realms na nanunood, at malinaw ang mga mata ng lahat. Iyon ay tiyak na nangangahulugan na umaasa siyang makita ang kanyang sarili na makikipag-duel kay Yin Shuang. Kaya sumangot siya, okay lang. Yin Shuang ang pangalan mo, tama ba? Sinulyapan niya si Yin Shuang at sinabing masama, to be honest, I didn't want to be acquainted with you. Sino ka sa tingin mo? Gusto mo ba akong makausap? Ipapangako ko sa iyo ang isang tunggalian. Ngunit dahil sinabi mo iyon, huwag mo akong sisihin. Ang sabi mo lang ay gusto mong guluhin ang aking mga alipors at sa pagkakataong ito ay sasabihin ko sa iyo na makita mo ito. Sinabi niya at sumigaw, Lorca, halika rito. Itong malakas na dagandong. Napakaingay. Dumagundong ang echo, mabilis. Isang makapal na boses ang sumagot, guro, narito ako. Rumble, rumble, nagsimulang yumanig ang lupa. Si Luoka, na nagpunta upang hanapin ang silid kasama si Ling Xiaoyi, ay muntik na siyang tamaan ng parang bulldozer. Isang bangi na may 3 metro ang lapad ang nalikha sa mga bituing estudyante, at sa wakas ay tumayo sila sa harap ni Hong Dali, guro, ano ang gusto mong sabihin? Nangangako akong tutulungan kitang gawin ito. Ipinakita ni Luoka ang kanyang kamay, at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay walang kamalay-malay na umatras ng 2 hakbang. Medyo napakalakas ng torrent na ito. Ang lalaking ito, itinuro ni Hong Dali si Yin Shuang na nasa harapan niya, sabi niya gusto niya akong hamanin. Luoka, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Gusto mong hamanin ang master? Ngayon ay tumingin si Luoka kay Hong Dali na parang nakatingin sa Diyos ng kalikasan na pinaka-pinaniniwalaan ko, at ngayon narinig ko na may gustong humamon sa kanya, paano ko pa kaya? Wala siyang pakialam kung sino si Yin Shuang, at direktang tumugon, kung gusto mong hamanin ang master, kailangan mo munang pumasa sa antas ng aming Ines Blast Team. Sinabi ni Luoka at itinaas ang kanyang ulo at sumigaw, magtipon. Hulala. Luoka pagkatapos ng pag-ungol ni Ka, ang natitirang 39 na tao ay halos masasabing parang 8 immortals na tumatawid sa dagat, bawat isa ay nagpapakita ng kanilang mahiwagang kapangyarihan. Sa loob lamang ng 10 segundo, lahat sila ay nagtipon sa paligid ni Luoka. Kung gusto mong hamanin ang master, tinitigan ni Luoka si Yin Shuang, kailangan mong tapakan ang aming mga bangkay. Tama, ibinato ni Goblin Gordon ang isang bomba sa kanyang kamay, kung maaari mong talagang talunin kailangan pa nating harapin ang higit sa 20 na mga thug ng master. Hoy, tayo ang unang linya ng depensa. Ayan na, nakangiting tumingin ang dwarf kay Yin Shuang, gumawa ng kilos, at saka bumantong hininga, oh my god. Ang tangkad mo talaga. Pero medyo nasa likod ka pa rin ng master. Team. Nakakatuwa. Tumingin si Yin Shuang kay Luoka at sa iba pa. Ang lakas ng mga taong ito ay masasabing hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata, ngunit mula kay Hong Dali. Pumayag na siya kaya wala na siyang pakialam. Casual lang ang tanong niya, dahil team ito, dapat may pangalan, di ba? Anong pangalan ng team mo? Anchor Blast Team. Sumagot si Luoka, guro, ibinigay na. Biglang nalaglag ang panga ng lahat. Kabanata 1206 na nagulat ang buong audience. Jubao Team. Napasinghap si Yin Shuang matapos marinig ang pangalan ng Luoka at ng iba pang grupo, naaalala ko ang pangalang ito. Hong Dali, kailan tayo magsisimula? Ikaw ang magpapasya sa oras at lugar. Marami akong oras.
Precious, napatingin si Hong Dali kay Yin Shuang at ngumiti, gawin natin ngayon. Ito ay ang parehong larangan ng digmaan tulad ng dati, okay. Okay. Tumalikod si Yin Shuang at umalis. Kailangan ba talaga nating magbukas ng website ng direkta? Ngayon nang mabalitaan ko na si Hong Dali ay nagpasya ng oras at lugar para sa tunggalian, sa isang iglap, lahat ng tao sa plaza ay sumugod patungo sa kanilang sasakyang pangkalawakan sa mundo ng astral magmadali at pumasok sa virtual na mundo. Mabilis, 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 ang pinakabagong balita ay nagmula sa Super Seminary. Bumalik na si Hong Dali, at magsisimula na ang tunggalian kasama ang pinili na si Yin Shuang. Lahat, pumunta at manood. Napakasimple. Hindi maaaring idaos ang napakalaking kaganapan na namiss ko ito. Kailangan kong pumunta, pumunta na. Bilasan mo, ang tunggalian ni Hong Dali. At nagsimula na si Yin Shuang, lahat, magmadali. Huli na. Alam ng lahat na malapit nang makipagduel si Hong Dali kay Yin Shuang. Ang naturang breaking news ay agad na umakit sa lahat ng royal family sa Shenlong Planet, at iyong mga royal family mula sa ibang star realms na nagmamadaling sumugod sa Shenlong Planeta sa panahong ito, lahat ay bumalik sa kanilang mga apartment at pumasok sa virtual world. Halika, Terra, dito, narinig mo ba? Medyo malaki ang kay-abangan nitong Hong Dali. Gusto siyang hamonin ni Yin Shuang pero sinabihan niya talaga si Yin Shuang na talunin muna ang slave team niya. Hahaha, hindi ba't isang pangkat ng mga alipin ang napatay? Nabalitaan ko na baliw talaga itong Hong Dali. Tingnan natin kung ano ang silbi ng pangkat ng mga alipin. Okay, I guess Hong Dali ay nagpaplano na subukan muna ang iba't ibang mga trick ni Yin Shuang. Posible, ang slave team na ito ay baka cannon fodder lang. Ang ganitong mga komento ay patuloy na dumarating, at ang lahat ay hulaan kung bakit ginagawa ito ni Hong Dali. Maglakas loob na tumawag ng isang pangkat ng alipin upang harapin ang hamon ni Yin Shuang. Alam mo, sa ikalawang yugto ng Star Realm Genius Battle, si Yin Shuang ay pumatay ng mag-isa ng higit sa 300 estudyante mula sa lahat ng major Star Realms. Sino sa mga estudyanteng iyon ang hindi nagsumikap na maabot ang antas ng Star Realm? Matanda, ano ang plano ng ating munting sinta? Tumingin si Hua Yaling kay Yin Shuang na naghihintay sa field at nakasimangot, isang pangkat ng alipin na may 40 tao. Gusto kong harapin ang hamon ni Yin Shuang. Wala masyadong pag-asa. Oo, hindi biro ang kapangyarihan ni Yin Shuang, tumanggaw din si Hong Xingyo. Kung tutusin, matagal na niyang pinapanood ang labanan, at alam na alam niya, maaaring gusto din ni Dali na subukan ang lakas ni Yin Shuang. Kung tutusin, hindi pa sila nag-away at halos walang alam tungkol kay Yin Shuang. Normal lang na magpadala ng kanya na kumpe. Habang sinasabi niya ito, biglang nagkagulo ang mga tao. May sumigaw, tingnan mo, may pumapasok sa venue. Nang marinig ito, agad na napatingin ang lahat sa venue. Tingnan ang mga resulta. Biglang natigilan ang lahat. Mayroong humigit kumulang 100 mga bastos, kapwa lalaki at babae. Lahat sila ay nakasuot ng itim na suit. Ang mga lalaki ay gwapo at ang mga babae ay matikas. Nakahilera sila sa venue. Dapat itong mga mag-aaral mula sa koponan ni Shenlong at mga alipin ni Hong Dali. Sa tabi nila ay si Loka at iba pang mga alipin mula sa iba't ibang eroplano, ng lahat ng lahi. May 40 tao sa kabuuan. Lahat ay nakasuot ng nagniningning na baluti at mukhang marilag. Ngunit paano ang Hong Dali? Bakit hindi mo makita? Hoy, nasaan si Hong Dali? Bakit hindi mo siya nakita? Maraming mga tao ang may mga katanungan sa kanilang mga ulo. Nandito ang mga bastos na ito. Bakit walang nakikita si Hong Dali? Baka tumakas siya. Paano siya tumakas? Ito ay isang virtual na mundo at kahit na matalo ka, hindi ka talaga mamamatay. Sa tingin ko ay may iba pa. Siya ang. Habang nag-uusap ang mga tao, biglang umalangaw ang isang malaking dragon, at lahat ay napatingin sa tunog at nanlaki ang kanilang mga mata. Sa kalangitan ng virtual na mundo, isang maraming kulay na dragon na may pula, asol, puti, berde at ginto sa katawan nito ay pumailang lang sa langit. Ang dragon ay dapat na hindi bababa sa higit sa 2,000 metro ang haba, at ito ay gumagawa ng mga pagsabog ng dragon na umuungal habang ito ay lumilipad. Sobrang nakakatakot ang momentum kaya tulala ang lahat sa venue. Ang 5 kulay na higanteng dragon ay talagang isang 5 kulay na higanteng dragon. Diyos, mayroon bang ganoong nilalang sa universo? Saan nanggaling ang 5 kulay na higanteng dragon na ito? Saan nakuha ni Hong Dali ang isang nakakatakot na lalaki? Boom! Napakalakas ng momentum ng 5 kulay na higanteng dragon, na nagdulot ng malakas na agos ng hangin at magulong alon habang lumilipad ito sa kalangitan. Tingnan mo, may tao sa likod ng dragon na iyon. Napatingin ang mga tao sa likod ng 5 kulay na dragon, at nakita ang isang binatang nakaitim na nakatayong may pagmamalaki sa likod ng dragon, at sa tabi mismo ng binata, may 5 pang nakatayong babae. Kung gayon, Hong Dali iyon. Hong Dali nga. Hindi mabilang na mga tao ang namangha na pupunta talaga doon si Hong Dali sakay ng isang higanteng dragon. Ang ganitong porma sayon ay masindak ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pagkakita nito. Sa nakalipas na kalahating buwan nang lumabas si Hong Dali sa Azeroth, ang kanyang reputasyon ay kilala sa halos lahat ng tao sa buong maharlikang pamilya ng Shenlong.
Sa kanyang harapan, walang henyo ang nang-ahas na sabihin na mas malakas siya sa kanya. Walang paraan, masasabi mo ang level ng isang tao sa kanyang mga kalaban. Si Yin Shuang ang numero 1 henyo sa Star Realm, pero gusto pa rin niyang lumaban pero hindi niya makuha. Ito ay mahalagang naglalarawan ng problema. Kaya't kapag binanggit ngayon si Hong Dali, sinuman sa mga kabataang henyo ang mawawalan ng galit. Iyon ay, sila ay ganap na durog sa mga tuntunin ng lakas at reputasyon. Hong Dali. Hong Dali. Ilang sandali, lahat ng nasa stand ay tumayo at nag-cheer. Boom boom boom. Ang 5 kulay na dragon ay nagpakpak ng malalaking pakpak nito at huminto sa kalangitan. Pagkatapos ay nakita ng lahat ang isang matangkad at matabang babae sa likod ng dragon na hawak-hawak si Hong Dali sa ilalim ng kilikili, at pagkatapos ay tumalon sa likod ng dragon. Lahat ay natigilan, hindi ba? Sa sobrang laki ng formation, kailangan pa natin ng tulong kapag nakababa na tayo. Hello, young master. Nang kalapag pa lang ni Hong Dali, ang daan-daang mga bastos na nakasuot ng itim at mga estudyante mula sa Shenglongchao Seminary ay nakatayo sa dalawang hanay at sabay na yumuko kay Hong Dali. Well, hello, everyone. Nagsuot si Hong Dali ng itim na windbreaker, puting scarf, at itim na sombrero sa ulo. Nakasuot siya ng itim na suit at itim na leather na sapatos. Maangin siyang naglakad, kasunod ang 4 na dilag. Ang eksena ay makapangyarihan at marilag, nangingibabaw. Young master, mangyaring umupo. Nagdala si Liang ng ginintuan na upuan ng Tai Shi mula sa kung saan at inilagay ito sa likod ni Hong Dali. Well, hinubad ni Hong Dali ang itim na windbreaker na may nakasulat na, Strength Works Miracles, sa likod at ibinigay ito kay Lin Yanwei na sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay umupo siya ng pabaya, tumingin kay Yin Shuang sa harap niya, at nakangiting sinabi, okay, nandito na ako. Kailan tayo magsisimula? Ikaw ang magdesisyon, kaya kung gawin ito anumang oras. Tumingin si Yin Shuang kay Hong Dali, halos mag-alab ang kanyang mga mata. Number 1 siya. Number 1 siya. Ang limelight ay muling natabunan ng Hong Dali. Kaya't kahit na ang mga nanonood sa stand ay nakiramay sa kanya, naku, nakakaawa itong si Yin Shuang. Sa tuwing lilito si Hong Dali, nagiging supporting role agad siya. Hindi, dapat siya ang una. Narito ang kalaban. Sa kabilang side ng stand. Hoy, Hong Xingyu, sino sa tingin mo ang mananalo, si Dali o si Yin Shuang? Malinaw na may masamang ngiti si Bei Mingshan, at hinayla ang isang miyembro ng pamilyang Hong sa tabi ni Hong Xingyu, umupo, at tumingin sa field sa ibaba. Tanong, bakit gusto mong makipagsugal sa akin? Bahagyang ngumiti si Hong Xingyu. Mayroon siyang hindi maipaliwanag na pagtitiwala kay Hong Dali, kahit na tila matatalo si Hong Dali ngayon. Siyempre, ngumiti si Bei Mingshan at sinabi, dahil nandito ako, natural na gusto kong maglaro ng mas malaki. Sabihin mo sa akin, ano ang pinagpustahan mo? Marahan na ngumiti si Hong Xingyu at walang pakialam. Yung sikretong aklat na ibinigay sa iyo ni Hong Dali noon. Sinabi ni Bei Mingshan sa high-end na tono, paano ito? Maglakas loob ka ba? Mukhang pinag-iisipan mo ito, tanong ni Hong Xingyu, paano mo ito ginagamit? Para saan mo ako pinagpustahan? Pera, kagamitan, sikreto, anuman ang pipiliin mo. Sabi ni Bei Mingshan. Okay, 50 billion, direktang nagbigay ng fixed price si Hong Xingyu, kung titango ka, aayusin namin ito. 50 bilyon, laban sa lihim na aklat na nabawi ni Hong Dali, ay hindi masama. Okay, tapos na. Agad na tumayo si Bei Mingshan at bumalik sa lugar ng pamilya ng Bei. Sa larangan ng digmaan. Okay, matigas na umupo si Hong Dali sa Tai Shi chair, pinag-cross ang kanyang mga paa, at tumingin kay Yin Shuang sa kanyang harapan, kung gusto mo akong hamanin, natural na gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Ito ay isang team na ginawa ko ng random kapag ako ay naiinip. Tatawagan natin silang Jubao Brigade. Kailangan mo munang malimpasan ang mga ito, at pagkatapos ay maaari nating pag-usapan ang iba pa. Sa isang grupo ng mga alipin na lumalaban sa kanya, nakaramdam si Yin Shuang ng hininga sa kanyang dibdib. Napakababa ng tingin ng Hong Dali na ito sa mga tao. Ngunit walang ibang paraan. Dahil ako ang humahamon, natural na kailangan kong sumang-ayon sa mga kondisyon ng kabilang partido. Sa kabutihang palad, mayroon lamang 40 first level na alipin sa Star Realm. Sapat na ang 2 minuto para harapin ang mga lalaking ito. Alam ko, nagngangalit si Yin Shuang at sinabing, magsimulan na tayo. Well, simulan na natin. Umupo si Hong Dali sa upuan ng Grandmaster at pinitik ang kanyang mga daliri, loka, halika sundan na lang natin ang dati nating pagsasanay. Okay, Master, humakbang pasulong ang malaking turin na si Loka, hinawakan ang kalasag, at itinutok ang higanteng espada kay Yin Shuang, hoy, apo. Nagulat ang buong audience. Si Yin Shuang ay numero 1 din sa Star Realm Genius Competition pagkatapos ng lahat. Unang pwesto. Tinatawag talaga ng Turin na aliping ito si Yin Shuang na kanyang apo. Ito na ba ang universe na sasabog na? Ito ang ritmo ng katapusan ng mundo. Oh my God, no, what on earth is this Hong Dali playing? Isa sa kanyang mga alipin ang nang-ahas na tawagin si Yin Shuang na kanyang apo. Ito ay isang seryosong bagay. Sino ang makatitiis sa ganoong bagay?
Itong Dominator ay mamamatay ng malungkot, sigurado ako. Sa panig ni Hong Dali, si Tang Moxon, Li Nianwei at iba pa ay naniningkit ang kanilang mga mata sa pagtawa, at ang iba pang mga estudyante ay nakayuko pa sa pagtawa. Itong si Hong Dali, napakagaling niya sa mga kalokohan. Sino ang makakatagal kapag tinawag ng isang alipin si Yin Shuang na apo? Chapter 1207, Adik ka ba? Malakas ang loob mo, kinuyam ni Yin Shuang ang kanyang mga kamao at lalong naging mayabang, kung gayon mamatay ka na lang. Habang nagsasalita si Yin Shuang, ang kanyang katawan ay biglang lumabas, at ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay parang gintong aura. Karaniwan itong sumisikat na parang araw na gawa sa ginto, na ginagawang imposible para sa mga tao na matingnan ito ng diretsyo. Si Yin Shuang ay napakabilis, ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad, at ang kanyang mga mata ay puno ng kulay dugong liwanag. Sa isang suntok, gamulong ligaw ang daloy ng hangin na may diameter na mahigit 10 metro. Ang lahat ng nakapalibot na mga gusali ay tinatangay ng hangin sa pamamagitan ng kanyang paggalaw, na may lumilipad na lupa at mga bato, at mga sirang kahoy na lumilipad. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagpapigil ng hininga sa lahat ng nanunood ng laro. Naramdaman lang nila na bagamat nasa sideline sila ng laro, dudurog pa rin sila ng nakakatakot na daloy ng hangin. Boom! Itinaas ni Luoka ang kanyang kalasag ng mataas at hinarap ang suntok ni Yin Shuang. Isang paputok na dagandong ang tumunog, at ang malaking katawan ni Luoka ay napaatras ng 30 metro ang layo ng suntok. Maging ang malaking kalasag na espesyal na ginawa ni Hong Dali para sa kanya ay may marka ng kamao ni Yin Shuang. O Diyos ko, nilabanan talaga ng torrent na ito ang ganoong karahasang suntok. Bumulalas ang lahat sa kinatatayuan, at hindi nagtagal ay napagtanto nila na may kakaiba. Hindi, ang suntok ni Yin Shuang bagamat nakaligtas ang torrent, siya ay malubhang nasugatan. Oo, kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ang torrent kapag may dalawang suntok pa. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Luoka ay natatakpan ng silver frost. Ang aura na dulot ng suntok ay nanginginig, at ang malawak at marilag na kapangyarihan ng Yin Shuang Feast ay ganap na pinalibutan si Luoka. GG. Bilang resulta, nang ang lahat ay nag-aalala tungkol kay Luoka, nagkaroon ng nakakasakit na pusong langit-ngit, at ilang gintong sinag ng liwanag ang agad na bumalot sa katawan ni Luoka. Tumawa si Luoka sa liwanag, okay ganyan. Mga kapatid, kakayanin ko ang pag-atake niya. Halika, lahat. Sa sandaling matapos magsalita si Luoka, lahat ng santukan sa koponan ay sumugod at pinalibutan si Yin Shuang. Patuloy na maglunsad ng mga pag-atake. Bagamat hindi malakas ang mga miyembro ng pangkat na ito, nasa unang antas pa lamang sila ng Star Realm, ngunit maayos ang pagkakaugnay nila, lalo na sa mga kagamitang ibinigay ng Demon King para sa koneksyon ng enerhiya. Ang pinagsamang lakas ng mga taong ito ay hindi maaaring ganap na baliwalain. Walang kwentang basura ka. Sumabog ang ligaw na enerhiya, at inihayag ni Yin Shuang ang kanyang kakayahan sa katawan. Sa pagharap sa pagkubkob ng mga miyembro ng Kikubu Brigade sa field, tila naging kalmado na siya, at nang makita niyang tinanggap talaga ni Luoka ang kanyang suntok na walang problema, nakita rin niya na kung gusto niyang patayin ang torrent na ito, kailangan muna niyang patayin ang mga hilang member sa likod niya. Ngunit gaano man sinubukan ni Yin Shuang na lumapit sa mga miyembro ng paggamot, ang mga kakaibang tunog na iyon ay palaging lumalabas. Halos bumalot sa kanya ang walang katapusang magic mula simula hanggang dulo na parang ulan. Bagamat ang kapangyarihan ng mga mahika na ito ay isa-isang basura, napakarami nito. Lalo na yung mga mahika na wala man lang oras para kumanta, at halos lahat ng mga ito ay madalyan. Walang gaanong oras si Yin Shuang para isipin ang problemang ito sa panahon ng labanan, ngunit natuklasan ng lahat ng nasa stand na ang mga bagay ay hindi pangkaraniwan. Instant magic, lahat ng spellcaster sa team na ito ay instant magic. Sunod-sunod na nagsitayuan ang mga tao. Sa pagtingin sa larangan ng digmaan sa ibaba, napabulalas siya, Diyos. Saan nakakuha si Hong Dali ng napakaraming instant magician? Kung ang magic ay maaaring maging madalyan, kung gayon ang antas ng mga magician na ito ay hindi mababa. Oo. Paano ito? Siguro. Sa dinami-dami ng instant magic, si Yin Shuang ay maaaring nasa problema ngayon. Ang pinakamalaking kawalan ng mahika kumpara sa mga supernatural na kapangyarihan ay nangangailangan ito ng pag-awit, at ang mahika ay mayroon ding mahusay na mga pakinabang sa mga supernatural na kapangyarihan. Kumokonsumo ito ng napakakaunting. Ang prinsipyo ng spellcasting ng magician ay ang paggamit ng mental power para makipag-usap sa mga elemento ng langit at lupa, at ang mga supernatural na kapangyarihan ay naisaaktibo sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng katawan. Sa madaling salita, bagamat napakalakas ng instant lethality ng superpower, kumokonsumo ito ng maraming enerhiya sa tao. Ngunit ang magic ay walang ganitong pagkukulang. Hanggat maaari kang makipag-usap sa mga elemento ng langit at lupa, maaari kang magpatuloy sa paggamit ng mahika. Kaya sa pagkakataong ito, talagang tama ang mga taong ito nang sabihin nilang may problema si Yin Shuang. Sa pagharap sa napakalaking grupo ng mga instant salamangkero, kasama ang walang katapusang mahika na dumarating sa kanila, walang maraming pagkakataong umatake, hindi banggitin na napakaraming tao doon. Maraming mga santukan na propesyon ang patuloy na nanliligalig. Damn it!
Ganap na nagalit si Yin Shuang matapos bambahin ng mahika sa napakatagal na panahon. Siya ang numero 1 henyo sa labanan, ngunit hindi siya maaaring manalo laban sa 40 alipin sa pagkakataong ito. Ang tanga. Sa isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya, ang katawan ni Yin Shuang ay biglang umatras ng 100 metro. Sa loob ng isang talampakan nito, isang malakas na hangin ang tinangay ng walang katapusang grabo at mga dahon, tulad ng isang buhawi. Mag-ingat, ang taong ito ay gagamit ng isang malaking hakbang, agad na babala ni Hong Dali, Loka, maghanda. Kakayanin ko. Tumindig ang kalasag ni Loka, at kasabay nito ay ang paglangit-ngit, at ilang sinag ng liwanag ang tumama sa kanya. Isa itong malamelie type na buff magic na maaaring gawing mas maliksi at mas malakas ang mga tao. Mamatay. Sandaling nag-ipon ng lakas si Yin Shuang, at pagkatapos, isang makapal na itim na fist light ang tumama kay Luoka. Ang itim na ilaw ng kamao ay napakapangangilabot, na parabang ito ay may mahiwagang kapangyarihan, at anumang bagay ay nakasalikop dito. Ay ganap na lilipulin, na walang maiiwan na bakas. Tingnan mo ako. Sigaw ni Luoka, at ang hanggal na panangga sa harang na pinili ni Hong Dali para sa kanya ay matatag sa kanyang harapan. Ang kalasag na ito, na pinangalanan ni Hong Dali na Dogleg Barrier, ay orihinal na tinawag na Source Barrier. Ito ay napakalaki, malakas, at ang material ay napaka-magical. Maaari itong magkaroon ng napakahusay na mga katangian ng pagpapagaling sa sarili, at napakalakas din ito. Sa mga tuntunin ng imahe, ito ay halos kapareho ng Estados Unidos. Ang kalasag ng kapitan ay halos pareho. Nagkaroon ng booming sound, at ang itim na fist light ay tumama sa kalasag. Ang malaking puwersa ay naging dahilan upang ang buong koponan ng Kikubo ay matras ng 3 hakbang. Halos lahat ay bahagyang nasugatan, ngunit maya-maya, Jiko ang tunog ng paglangit-ngit ay muling tumunog, at sa ilalim ng gininto ang liwanag, ang buong koponan ay agad na bumalik sa orihinal nitong estado. Na-block, hinuranggan talaga nila ang pag-atake ni Yin Shuang. Nagulat ang lahat. Si Yu Meng, na pangalawa sa labanan ng henyo, ay natalo sa pag-atake ni Yin Shuang. Sinong mag-aakala na ang ganoong pangkat na may pinakatalentadong Starfield second level ay mahaharangan talaga ito? Magpatuloy, magic bombing, magaling ang basang nurse, umupo si Hong Dali sa upuan na naka-cross legs, umiinom ng inumin habang nanunood ng labanan, at maging si Tang Moxon ay marahang pinisil ang kanyang mga balikat. Ang lalaking ito ay sadyang walang talo. Meron ba? Ang Kikubo Brigade ay ganap na masunurin sa mga salita ni Hong Dali. Gayunpaman, ngayon ang magic ay maaaring i-cast kaagad, at sa mga hiyas ng pagpapalakas ng enerhiya, ang mga miyembro ng santukan ay nilagyan ng lahat ng mga nangungunang kagamitan. Ano pa ba ang masasabi ko? Ipagpatuloy natin ang pag-atake. Damn it! Pagkatapos gumamit ng malaking galaw, medyo mahina rin ang lakas ni Yin Shuang. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling gamitin ang ganoong uri ng malaking hakbang, at kailangan niyang mabawi ang kanyang lakas. Ngunit sa pagkakataong ito ay naisip na niya ito. Masyadong malakas ang Toren na si Loka at imposibleng mapatay siya ng mabilis. Ang propesyon sa pagbawi sa malayo ay protektado ng mga salamangkero. Ngayon natural, kailangan muna niyang harapin ang mga santukan na sundalong ito. Sa pag-iisip nito, gumamit si Yin Shuang ng isang kapintasan at lumitaw na parang multo sa likod ng isang duwende na may hawak na isang pares ng punyal, na sinuntok ang duwende sa leeg. Sa pagkakataong ito ay tama na ang tama, tiyak na mamamatay ang duwende na ito. Bilang resulta, sa kritikal na sandaling ito, muling itinuro ni Luoka si Yin Shuang, "Hoy, apo! Damn it! Adik ka diba?" Galit na nagngangalit si Yin Shuang, ngunit sa sandaling ito ng kalituhan, nawala sa kanyang harapan ang magnanakaw na duwende at tumakbo ng mahigit 50 metro palayo sa isang kisap mata. Damn it! Kinagat ni Yin Shuang ang kanyang mga ngipin at nagsimulang maghanap ng susunod na target. Lahat, mag-ingat. Pagpasok natin sa ikalawang yugto, ang taong ito ay nagsimulang magdulot ng gulo sa labanang santukan. Si Hong Dali ay humigop ng kanyang inumin at sinabing, "Isama mo siya sa labanang santukan. Kung hahabulin ka niya, tumakas. Kung may hahabulin siya, umakyat at bugbugin siya." Ang diskarte na ito ay napakasimple, ngunit napakapraktikal. Kaya lahat ng nasa stand ay tulala na nakatitig kay Yin Shuang na sumusugod sa kaliwat kanan sa larangan ng digmaan na parang multo, ngunit ang bawat santukan na miyembro ng koponan ay humiwalay at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. "Hinabol mo ako, sabihin mo lang si Luoka kung walang nangyari. Hoy apo, huwag mo silang habulin." Ang mga taong iyon ay gumagawa ng kahit ano. Ang ilan ay lumalapit upang saksakin ang mga tao, at ang ilan ay gumawa ng mga mukha mula sa malayo. Mayroon ding mga salamangkero na nagbasyot ng mga spelling sa isang tabi. Sa isang sandali, walang magawa si Yin Shuang laban sa pangkat na ito. "Mahal ko, hindi ba mali ang nabasa ko?" Casual na team, si Yin Shuang ay talagang lumaban ng 5 minuto at walang namatay. "Dapat nananaginip ako, dapat."
Definitely, hindi umabot ng 1 minuto ang team namin bago sila na-wipe out. Ang pangkat na ito ay talagang tumagal ng 5 minuto at walang namatay. Namangha ang lahat, si Yin Shuang din ang bumugbog sa kanya. Sunog. 5 minuto siyang lumaban sa gayong grupo ng basura, ngunit bukod sa palaging binobomba ng mahika, wala talaga siyang pinatay. Paano niya natitiis ito? Mukhang minamaliit kita noon, pahabol ni Yin Shuang saglit, ngunit nang makitang isa lamang itong walang kwentang pagsisikap, agad siyang tumalon palabas ng pangkat ng labanan, at pagkatapos ay naglabas ng isang itim na epee mula sa ring ng kalawakan, na parang walang katulad na Diyos ng digmaan. Dahan-dahan siyang lumipad, at ang sikat ng araw mula sa virtual na mundo ay sumikat sa kanyang mahabang buhok, na nagpasilaw sa gintong liwanag. Hindi ako madaling gumamit ng mga espada, ngunit sa pagkakataong ito ay pinilit mo talaga akong gumamit ng mga sandata. Lumutang si Yin Shuang sa kalangitan, tinitingnan ang 40 alipin mula sa ibang mga eroplano sa ibaba. At nang ilabas ni Yin Shuang ang itim na mabigat na espada, sumigaw ng malakas ang ilang matatalinong tao sa stand. Ang espada ni Yin Shuang. Nakita ko na ang espadang iyon. Isa ito sa mga kayamanan ng pamilya Bei. Isa, Purple Light Artifact. Black Star Rainbow Sword. Lakas dagdag 150, liksi dagdag 150, reaksyon dagdag 120. Sa tuwing i-swipe mo ito, maaari mong i-activate ang isang malaking Black Sword Energy, na hindi masisira. Hindi, kaya ang espadang ito ang pinakamakapangyarihan. Ang nangungunang kagamitan, ang mga katangiang binanggit mo ay maaari lamang ituring na hindi sinasadya. Ang tunay na makapangyarihan ay itong Black Star Sword, na maaaring magpatawag ng malalaking meteorite para tumama sa lupa para umatake. Kabanata 1208 lahat, maghanda, ang boss ay darating sa langit. Ang itim na higanteng espada ni Yin Shuang ay talagang isang mataas na kalidad na sandata. Upang matiyak na kaya niyang talunin si Hong Dali, espesyal na inirekomenda ito ni Bei Mingxian sa kanya. Isa ito sa mga nangungunang kagamitan ng pamilya Bei. Sa katunayan, sa virtual na mundong ito kung saan hiniling ni Bei Mingxian kay Yin Shuang na gamitin ito. Kung ilalagay ito sa labas, ito ay magdudulot ng natural na sakuna. Noong sinabi mo iyon, naalala ko rin ito. Itong napakalaking sandata na The Sword ay orihinal na na-auction sa mundo ng mga bituin. Sinasabing ito ay nabili sa abot langit na presyo na 18 bilyon. Ito ang pinakamataas na sandata. Hindi mabilang na mga tao ang namangha sa kapangyarihan nitong Black Star Sword. Sa kabilang banda, napatingin si Hong Xingyuhi kay Bei Mingxian at masayang sinabi, inilabas ko ang Black Star Sword. Matapang talaga ang matandang lalaki. Mukhang determinado siyang manalo sa stop na ito. Mapanganib ito. Tumingin si Hua Yaling kay Yin Shuang sa field na may malungkot na mukha, at sinabing dahan-dahan, ang Black Star Sword ay hindi isang ordinaryong sandata. Masyadong malakas ang bagay na ito. Matatalo ang malakas na pangkat na ito. Ngumiti si Bei Mingzuanze kay Hong Xingyu at sinabing, Hong Xingyu, ihanda mo ang sikretong libro, haha. Huwag kang masyadong maging masaya, ngumuso si Hong Xingyu at sinabing, hindi pa napagdesisyonan ang mananalo. Dito. Ang mga tao sa mga nakatayo ay nagsimulang magpahayag ng pag-aalala para kay Hong Dali, ngunit si Hong Dali sa larangan ng digmaan ay hindi nag-aalala. Oh, ito na ba ang ikatlong yugto? Tumingin si Hong Dali sa pilak na hamog na nagyelo sa kalangitan. Sa oras na ito, siya ay tulad ng pag-uuto sa koponan upang labanan ang boss. Lahat, maghanda, ang boss ay nasa langit, ang mga salamangkero ay ganap na apoy, malapit na labanan maaari mong gamitin ang malaking tao ngayon. Got it, masayang tumawa ang lahat, at pagkatapos ay nakita nila ang mga miyembro ng santukan na tumakbo kasama si Yin Shuang noon, at lahat ay naglabas ng maraming bomba mula sa kanilang mga katawan. Ang mga bombang ito ay kapareho ng mayroon si Hong Dali sa laboratorio ni Lin Chui noon. Narinig kong nagsalita si Goblin Gordon tungkol sa Goblin Spirit Bomb. At ang lahat ng ito ay tunay sa sapat na dami, at walang tataas sa presyo kung tataasan mo ang dami. Sa oras na iyon, ginamit lamang ng Spirit Wind Bomb ang 110,000 ng enerhiya nito. Napakalakas ng pagsabog na naririnig ito ng buong Stormwind City. Ngayon ang buong lakas, hehehehe. Bomba. Hindi ito alam ni Yin Shuang. Tiningnan niya si Luoka at ang iba pang nasa ibaba ng may matinding paghamak, sa palagay mo ay may magagawa ba ito sa akin? Malalaman mo kung susubukan mo. Ngumiti si Hong Dali, hindi man lang nag-aalala. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, tara na at tingnan natin kung gaano kalakas ang bombang ito. Lahat, maghanda na kayo, pinulot ni Luoka ang isang bomba at itinutok kay Yin Shuang, ihagis mo. Halik, halik, halik. Sigaw ni Luoka. Lahat ng tao sa buong team ay naghagis ng Spirit Wind Bomb kay Yin Shuang. Rumble, 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 isang nakakatakot na pagsabog ang tumunog, at ang malaking epekto sa enerhiya ay halos kapareho ng isang maliit na bombang nuclear. Kahit na mayroon pa ring attribute compression field sa battlefield na ito, sa sandaling sumabog ang mga bombang ito, ang buong Silver Frost ay sakop ng 100 meter radius. Lahat sa loob ng minahan ay ginupit sa lupa, na walang natira. Natigilan ang mga tao sa stand, hindi pwede. Okay lang to. Nakakatakot na bomba.
Kung ito ay isang ordinaryong tao, matagal na siyang napatay, tama. Naharap sa ganoong bomba makaligtas kaya si Yin Shuang sa pagsabog. Ang Hong Dali na ito ay talagang hindi ganoon kalakas, kaya niyang maghanda para sa kahit ano. Pagkatapos ng pagsabog, unti-unting nawala ang usok. Si Yin Shuang, na orihinal na gwapo at gwapo sa puting damit, ngayon ay nadisgrasya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagsabog ng bomba. Kahit na ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na lakas para protektahan ang kanyang katawan, hindi siya namatay sa pagsabog. Ngunit ang kanyang damit ay hindi makatiis, sumabog ito sa ganoong bilog. Bigla siyang naging walang pinagkaiba sa isang pulubi. Damn it, damn it. Sa sobrang galit ni Yin Shuang ay halos mabaliw siya. Sa tuwing makikilala niya si Hong Dali, madidismaya siya. Sa bawat oras. Paano niya natitiis ito? Kamatayan. Mamatay. Galit na galit si Yin Shuang at iwinagayway ang higanteng espada sa kanyang kamay. Ang hindi mabilang na lakas ng espada ay gumawa ng huni at tumungo siya sa Jubao Brigade. Ang ordinaryong sword chi ay orihinal na hindi nakikita at walang kulay, ngunit ang sword chi nitong Black Star Sword ay puro itim, lalo na kapag si Yin Shuang ay kumaway ng ganito, mayroong daan-daang sword chi na nagdadala ng mapanirang puwersa ng pagkawasak. Ang momentum ng lupa ay nagpapamanhid ng anit ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang espada ay lumundag sa hangin, nilamon ang langit at ang lupa. Ang malawak na itim na liwanag ng espada ay tila winasak ang buong labanan. Sa pagharap sa makapangyarihang espadang ito, naramdaman ng mga tao sa kinatatayuan na parabang paparating na ang wakas at malapit ng gumuho ang mundo. Gayunpaman, ang lahat sa Jubao Brigade ay pumila sa isang patayong hilera ng napakatahimik at nagtago sa likod ni Luo Ka. Gaano man ay activate ni Yin Shuang ang sword energy, tuluyan niya itong hindi pinansin. Not to mention, habang nagtatago sa likod ni Luo Ka, habang naghahadyos pa rin ng mga bomba sa ibabaw. Boom! Ang mga bomba, mahika, at walang katapusang enerhiya ay patuloy na nagbabanggaan. Malakas ang depensa ni Lorca. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kalasag na ibinigay sa kanya ni Hong Dali. Ang bagay na ito ngunit ito ay espesyal na pinagpala ng Demon King. Alam mo, sino ang Demon King? Iyon ay isang figure na tulad ng pinuno ng mundo ng demonyo, ang pinakamalakas na pinili sa mundo ng demonyo. Paanong may mali sa mga bagay na pinagpala niya? Kahit na upang mabuo ang pangkat na ito, ang Demon King ay pinadalisay ang kanyang malaking ulo sa halos 10,000 ng laman at buto, at pinagpala ito sa kalasag na ito. Kung hindi, bakit magiging kalmado si Hong Dali para hilingin kay Luo Ka at sa iba pa na hamonin si Yin Shuang? Oh my God, kaya mo bang makayanan ang ganoong pag-atake? Ang mga tao sa kinatatayuan ay diretsyong tumingin dito, at lahat ay natulala, hindi ba ito masyadong mabangis? Ang pangkat na ito ay talagang nag-aalala tungkol sa Toren na iyon. Sobrang tiwala niya. Kung ako yun, malamang hindi ako maglalakas loob na gawin ta. Ito ay tulad ng paglalagay ng buhay ng buong grupo sa kanya. Oo, kapag namatay siya, masisira ang grupo. Pero kapag nagkagulo, kung tumakas ka, mas malala ang kamatayan mo. Natatakot akong magka-problema ngayon si Yin Shuang. Hindi na siguro magtatagal bago niya gamitin ang field, di ba? Nag-uusap ang mga tao sa stand, at labis na nanlumo si Yin Shuang. Ano sa lupa ang kalasag na ito? Tinitigan ni Yin Shuang ang kalasag ni Luo Ka mula sa malayo at galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, mukhang kung hindi natin aalisin ang Toren na ito, halos walang pag-asang pumatay ng ibang tao. Black Star Sword, ito ay talagang isang mahusay na sandata. Ngunit sa kasalukuyan, tila ang kalasag ng Minotaur Lorca ay hindi bababa sa Black Star Sword. Ang lakas ng espada ng Black Star Sword ay hindi man lang makalusot sa depensa nito. Mukhang failed lang ang magagamit natin. Kinagat ni Yin Shuang ang kanyang mga ngipin, kung magpapatuloy ito, magdudulot lamang ito ng higit na kahihiyan. Tama si Yin Shuang. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Ang unang lugar sa Star Realm Genius Battle. Bilang resulta, wala na siyang magawa sa harap ng isang slave team na random na nilikha ni Hong Dali. Paano niya natitiis ito? Ngunit ang problema ay walang paraan. Masyadong masunurin ang lahat ng miyembro ng pangkat na ito. Gagawin nila ang anumang iutos sa kanila ni Hong Dali. Bukod dito, ang pagtatanggol ng pinuno, ang Toren Loka, ay nakakainis lamang. Ang taong ito ay talagang walang anumang nakakasakit na kakayahan, ngunit siya ay lumalaban lamang na mabugbog. Isa lang itong hooligan. Nakakabulag lang ang team na ito, sabi ng isang tao sa stand, tinatansya ko na ang kalasag ng Minotaur ay maaaring makakuha ng hindi bababa sa 20 bilyon kung ibebenta. Ang depensang ito ay masyadong malakas, at kahit na ang Black Star Sword ay hindi maaaring masira ito. Pero, hindi talaga alam ni Hong Dali kung saan niya nakuha ang napakalakas na kalasag. Hindi na tayo makapaghintay pa. Medyo naiinip na si Yin Shuang. Inalis niya ang Black Star Sword at huminga ng malalim, sa orihinal. Ang domain ko ay haharap kay Gu Feifei, pero ngayon parang. Sabi niya, dahan daw ang lumapag sa lupa, tapos biglang namula yung mata niya. Aha! Kumalat ang walang katapusang pulang ambon, at unti-unting nawala ang katawan ni Yin Shuang. Ito ang field. Sa wakas ay ginamit ni Yin Shuang ang field.
Huminga ng malalim si Yu Maming sa kinatatayuan, tumingin sa ambon ng dugo na lumalaganap sa ibaba, at biglang tumayo, natalo lang ako sa trick na ito. Hindi ko alam kung paano mautusan ni Hong Dali ang koponan na mabuhay sa pagkakataong ito. Ang domain ng dugo ni Yin Shuang ay napakalakas. Pumupuno sa kalangitan ng kulay dugong ambon. Hanggat nahahawakan nito ang isang tao, si Yin Shuang ay agad nalilito sa kanyang likuran, papatayin siya sa isang hampas. At ang pinakamahirap na bagay ay nasa larangang ito, si Yin Shuang ay walang nilalang, at anumang pag-atake ay hindi epektibo laban sa kanya. Natatakot ako na magiging mahirap sa oras na ito, tumingin si Kung sa field at tumango, napakahusay ni Yin Shuang sa paggamit ng kanyang domain. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito ang mananalo. Sa kabilang side, hahaha, Hong Xingyu, bagamat kailangan kong aminin na si Hong Dali ay may kaunting pandaraya, ngunit ano? Tumingin si Bei Mingxian sa larangan ng digmaan na may mapagmataas na mukha, ginamit ni Yin Shuang ang larangan, determinado ang tagumpay o pagkatalo, ihanda ang lihim na libro, haha. Talaga. Bahagyang ipinikit ni Hong Xingyu ang kanyang mga mata, maghintay tayo hanggang sa matukoy ang mananalo. Masyado pang maaga para maging masaya ka ngayon. Ito ang ika-4 na yugto. Nang makita ni Hong Dali ang ambon ng dugo na binago ng pilak na hamog na nagyelo, hindi siya nag-alala. Inutusan lang niya muna ang mga miyembro ng koponan, lahat, tumakbo muna, kung hindi ay tamaan ka ng ambon ng dugo. Hulala, narinig ang boses ni Hong Dali. Kasunod ng mga tagubilin, ang buong brigada ng Kikubo ay tumakas sa lahat ng direksyon, ang bawat isa ay tumatakbo ng napakabilis, na sumasaklaw sa daan-daang metro sa isang kisap mata. Hatiin mo, okay. Hinampas ng malakas ni Hong Xingyu ang kanyang hita, may 40 tao sa team na ito. Kung gustong pumatay ni Yin Shuang ng sinuman, kakailanganin ng maraming pagsisikap para tumakas ng ganito, haha. Matanda, huwag masyadong maging masaya, mahinang sabi ni Bei Mingxian, basta papatayin mo ang baka na iyon, ang iba ay magiging mga pinggan sa chopping board. Oo naman, na parang kinukumpirma ang mga salita ni Bei Mingxian, ang dagwang field ni Yin Shuang ay lumipat patungo sa Luoka. Ang direksyon ng pagtakas ay upang ituloy siya. Hanggat ang tore na ito ay namatay at ang iba ay hindi hamarang sa harapan, sigurado akong matatapos ang labanan sa loob ng 3 minuto. Si Yin Shuang sa field ay tinitigan ng mabuti ang likod ni Luoka at hinabol siya hanggang sa lahat. Humabol siya sa napakabilis na bilis, at sa ilang paghinga, wala pang 50 metro ang pagitan nila. Sa ganoong distansya, aabutan siya sa isang kisap mata. At kapag naabutan niya, ito na ang kamatayan ni Luoka. Kabanata 1209 na papatayin kita ng pera. Ang sitwasyon ay lubhang kritikal sa oras na ito, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Luoka, na patuloy na tumatakas. Pagkatapos ng lahat, kahit paano mo ito ilagay, ang Luoka ay ang unang antas lamang ng Star Territory, habang ang Yin Shuang ay ang tunay na rurok ng Star Territory. Kahit na ang pisikal na agwat ng katangian sa pagitan ng dalawa ay hindi masyadong malaki dahil sa field ng compression ng katangian, na nakaharap sa domain ni Yin Shuang, hindi nila ito basta-basta. Fei, tumingin si Hong Dali sa dagwang ambon, ang kanyang mukha ay puno ng mga tandang pananong, at tinanong si Gu Fei, ano ang ambon na nilikha ni Yin Shuang? Mukhang napakalakas. Tingnan mo, ang mga puno sa paligid ay natuyo lahat. Tama nga si Hong Dali. Kung saan dumaan ang ambon ng dugo ni Yin Shuang, ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ay tila biglang ipinatawag, at lahat sila ay nakipag-ugnay kay Yin Shuang. Ang ambon ng dugo ay dumaan, ang liwanag ay lumabo, ang temperatura ay bumaba, ang mga bato ay naging kulay abo, at ang mga halaman ay nagsimulang mamatay. Ang matataas na sinaunang mga puno ay sunod-sunod na nawalan ng mga dahon, at ang kanilang mga puno ay naging patay na kahoy. Kahit na ang isang maliit na ilog sa hindi kalayuan ay sinipsip ng tuyo ng ambon ng dugo, na nagpapakita ng isang tuyong kama ng ilog. Ang kapangyarihan ni Yin Shuang sa larangang ito ay talagang napakalakas. Ito ang field, nagpakita si Gu Fei ng seryosong ekspresyon sa unang pagkakataon at sinabing, ang Yin Shuang na ito ay talagang napakalakas. Ang paggamit ng field na ito ay medyo may edad na. Natatakot ako na mahirap para kay Luoka na makatakas sa pagkakataong ito. Ang halos hindi magagapi na si Gu Fei pagkasabi noon, tila ginamit na talaga ni Yin Shuang ang kanyang ultimate move sa pagkakataong ito. Ang kaharian, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, kung gayon, mayroon bang anumang kahinaan sa kaharian na ito? Sa tingin ko ang mga taong Silver Frost ay nawala. Mukhang ganap na siyang isinama sa kaharian na ito, tama ba? Walang maraming kahinaan sa kaharian. At ang puntos. Umiling si Gu Fei, maliban kung talagang kalabanan mo siya upang makita kung ano ang larangang ito, hindi mo ito masasabi sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ito ang kaharian na pinakaaasam ng mga napili. Masasabing ang lakas ng sinumang pipiliing tao ay tataas ng pabilis sa pagtungtong niya sa kaharian. Kung ang mga kahinaan ng field ay makikita ng ganoon kadali, kung gayon ay hindi na kailangan pang magulo. Iyon lang, kung gayon kailangan talaga nating mag-isip ng paraan, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at biglang nagutos, Gordon, dala mo ba yung Goblin Star Shattering Bomb? Mabilis na nagmula ang boses ni Gordon mula sa communicator. Boses, dalhin mo ito, guro. Ano ang problema?
Gusto mo ba akong maging isang bomba ng pagpapakamatay? O Diyos ko, ang pagiging isang bomba ng pagpapakamatay ay ang pinakakawili-wiling bagay sa virtual na mundong ito. Well, hindi ba ito kawili-wili? Hindi, mamamatay talaga siya. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikon, ngumiti si Hong Dali, humiling ka kay Ailey na gumamit ng wind blessing magic para ihagis ang bomba, at pasabugan muna natin ito para makita kung maalat ito. Okay Master. Walang problema. Sagot ni Gordon. Sa mga stand, hindi mabilang na tao ang tumingin kay Luoka. Biglang sumigaw ang isang tao, tingnan mo, ano iyon? Ang goblin na iyon, parang may naisip siyang hindi ka panipaniwala. Ang boses na ito ay agad na umaakit sa lahat. Pansin ng mga tao, ngunit nang makita nila ang duwende, lahat sila ay natigilan. Halos 1.2 metro lamang ang buong katawan ni Goblin Gordon. Medyo maikli. Ngunit sa oras na ito, talagang naglabas siya ng napakalaking bomba na may diameter na 1.5 metro. Ang bomba ay ganap na gawa sa metal at may iba't ibang instrumento. Parang nakakatakot. Oh my God, di ba? Saan nakakuha ang duwende na ito ng ganoon kalaking bomba? Natigilan ang lahat, nakakatakot na ang kapangyarihan ng mga naunang bombang iyon, ngunit ngayon ay malinaw na mas malakas ang isang ito. Ito ba ay isang plano upang i-level ang buong larangan ng digmaan? Sa oras na ito, sumigaw si Goblin Gordon, Ailey, bigyan mo itong malaking baby ko ng mahika ng hangin. Susubukan ko. Epekto. Okay, walang problema. Tumanggaw si Ailey, at pagkatapos ay nakarinig ng langit-ngit, at biglang lumutang ang higanteng bombang pampasabog. Ito ang pinakasimpleng floating technique sa wind magic, at tama lang ito. Hoy, pare, subukan natin ang malaki. Tumawa si Gordon, itinaas ang malaking paputok na bomba, at inihagis ito sa direksyon ng madugong ambon. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang sumigaw sa communicator, Beefman, narito ang malaking tao, pansinin mo, haha. Ang madugong ambon ng Yinshuang ay kumalat sa isang malaking lugar, at lahat ng bagay sa loob ng radius na 5 hanggang 600 metro ay natatakpan ng ambon. Nababalot. At hinahabol pa rin ng ambon si Luoka, mabilis na gumagalaw. Ito ay dahil si Luoka ay biniyayaan ng mahika ng hangin ng salamangkero sa panahon ng labanan, kaya mabilis siyang tumakbo, kung hindi ay natabunan siya ng hamog at napatay ni Yinshuang. Toren, tingnan natin kung hanggang saan ka makakatakbo. Tinitigan ni Yinshuang ang likod ni Luoka sa ambon ng dugo, hinahabol siya palapit ng palapit. Napakalakas ng kanyang madugong domain, ngunit mayroon itong pinakamalaking kahinaan, iyon ay, magaling siyang makipaglaban ngunit hindi magaling humabol. Lumalaban sa ambon ng dugo, si Yinshuang ay halos hindi magagapi, ngunit kung ang kalaban ay tatakbo ng sapat na mabilis, magiging napakahirap na habulin siya gaano man kabilis ang paggalaw ng ambon, may limitasyon pagkatapos ng lahat. Bilang resulta, nang maisip ito ni Yinshuang, isang bahagyang magic wave ang biglang dumating mula sa itaas ng kanyang ulo. Nang medyo kakaiba si Yinshuang, nahulog mula sa langit ang isang higanteng bomba na kasing laki ng tangke ng tubig. Boom! Nagkaroon ng tunog na nakakabasag ng lupa, at sumabog ang Goblin Star Bomb. Ito ay isang napakagandang ulap ng kabute na dahan-daang tumataas, na may diameter na humigit kumulang 2,000 metro, na sumasakop sa buong ambon ng dugo ni Yinshuang. Ang lahat ng mga gusali ay direktang pinatag, walang naiwan. Ang walang katapusang epekto ay naghiwa-hiwalay ng isang nakakatakot na ulap ng buhangin at alikabok, na nagliliwanag sa buong larangan ng digmaan. Ang tunog ay ganap na nawala, ang hangin ay nawala ng laman, at ang nakakatakot na shockwave ay patuloy na kumalat palabas. Maging ang Minotaur Lorca, sa kabila ng hawak na kalasag, ay hindi pa rin natangay ng marahas na shockwave. Sa isang kisap mata, walang makikita sa kwarto. Nakakatakot na kapangyarihan. Gordon at Lin Chuyin, ang kapangyarihan ng Goblin Star Breaking Bomb na binuo ng dalawang marahas na elementong ito ay talagang malayo sa imahinasyon ng sinuman. Alam mo, mayroong field ng attribute compression dito. Para saan ginagamit ang attribute compression field? Ito ay upang maiwasan na magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa planeta dahil ang mga tao ay masyadong makapangyarihan. Sa makatuwid, kung ito ay mga tao o mga armas, sa ilalim ng field na ito ng compression ng katangian, ang mapanirang kapangyarihan ay ganap na nakompress. Hindi kalabisan na sabihin na kung hindi sumabog ang Goblin Star Breaking na bomba ni Gordon sa planetang Shenlong, tiyak na nagdulot ito ng malaking sakuna sa ibang planeta. Ang dalisay na lakas ng pagsabog nito ay malamang na hindi mas mababa kaysa sa isang bomba atomika. At ang kasalukuyang hitsura ng eksena ay tunay na nagpapatunay sa kapangyarihan ng paputok na bombang ito. Pumutok ito, sumabog sa wakas. Siguro kung ano ang magiging resulta sa oras na ito. Sa mga kinatatayuan, mahigpit na nakahawak ang mga kamay ng lahat. Nanghuhula ang lahat. Hindi nila alam kung gaano kalakas si Yinshuang noon. Nahaharap sa ganoong pagsabog, ano ang mangyayari? Tingnan mo, lumitaw si Yinshuang. May sumigaw ng malakas, at agad na napatingin ang lahat sa gitna ng pagsabog. Ang madugong kaharian ay gumuho, at ang katawan ni Yinshuang ay muling lumitaw sa paningin ng lahat. Sa oras na ito, si Yinshuang ay mukhang sira-sira, ang kanyang damit ay sira-sira, at siya ay nakahiga sa lupa. Wala man lang siyang lakas para tumayo.
Nakahinga siya ng maluwag. Bagamat hindi siya direktang ikinamatay ng nakaraang pagsabog, siya ay malubhang nasugatan, kaya walang problema iyon. Diyos ko, nananaginip talaga ako. Nanalo kaya si Hong Dali? Yin Shuang. Imposible ito, si Yin Shuang ang numero 1 sa Star Realm Genius Competition. Talagang natalo na siya ng ganito. Hindi mabilang na mga tao ang nagbubuntong hininga, at inaabangan nila ang susunod na mangyayari. Sa orihinal, ayon sa sitwasyong ito, ang mga miyembro ng pangkat ng pagsabog ng anus ng Hong Dali ay dapat na humakbang sa pag-aani, ngunit malinaw na hindi ito ginawa ni Hong Dali. Dahil siya ay talagang maingat na tao. Huwag kayong mabalisa, lahat. Nang makita na ang mga miyembro ng koponan ay malapit ng mag-ani, ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay at sinabing dahan-dahan, mag-ingat, nagmamadali ang kuneho. Bite people Gordon, meron ka pa bang Goblin Star Explosive Bomb? Gumamit ka ng isa. Lahat tandaan mo, maliban na lang kung patay na talaga ang kalaban at hindi na pwedeng mamatay, kung hindi, libu-libong beses na. Huwag maging pabaya. Ang ibig kong sabihin sa pagkamatay ay tuluyan ang naging abo ang kabilang partido. Naiintindihan. Tuwang-tuwang inilabas ni Gordon ang isa pang malaking bagay, Guro, ano ang sinabi mo? Oras na para sumabog. Ate mo. Napakawalan diyan nito. Sobrang walang hiya. Si Yin Shuang ay sumabog na ng ganoon, ngunit si Hong Dali ay napakaingat na hilingin sa kanyang mga alipin na maghagis ng isa pang bomba. Ang halaga ng bombang ito ay dapat na napakataas. Hindi mo itinuturing ang pera bilang pera. Well, lahat ay tama. Talagang mataas ang halaga ng bombang ito, mahigit 20 milyong Shenglong coins lamang bawat isa. Ngunit walang paraan, mayaman si Hong Dali, at hindi lang ordinaryong mayaman. Para sa kanya, higit sa 20 milyon ay isang bagay na hindi niya kailangang kumurap. Hindi sa banggitin na ang virtual na mundo ay hindi isang tunay na pagkonsumo. Kahit sa totoong mundo, siguradong walang pakialam si Hong Dali sa paggamit ng ganitong uri ng bagay para patumbahin ang kalaban. Sa katunayan, kapag pinag-uusapan natin ang paggamit ng pera para matalo ang isang tao hanggang sa mamatay, kadalasan ay biro lamang ito. Pero pagdating sa Hong Dali, siguradong hindi biro, papatayin lang kita sa pera, bakit hindi mo ako kagatin? Hindi ko alam kung kakagatin ko ba siya o hindi, pero sa pagkakataong ito, depressed na si Yin Shuang. Siya ay orihinal na nagplano na hintayin ang mga taong ito na makalapit, at patayin sila ng hindi inaasahan. Kapag napalapit na siya sa kanila, at walang ganoong nakakainis na Torren, ang pagkakataong magtagumpay ay higit sa 70%. Ngunit ngayon nang makita niya ang duwende na naglabas ng isa pang higanteng pampasabog, alam ni Yin Shuang na sa pagkakataong ito, siya ay talagang natalo, at kumbinsido siya na siya ay natalo. Huwag kang sumabog, sumuko ako. Nakahiga sa lupa, tahimik na tinanong ni Yin Shuang ang langit, ang tunog ng mga kampana ng kamelyo ay umalangaw sa kanyang mga tainga, sumuko ako. Kabanata 1210. Kinakain ng gangster ang gangster. Bumigay si Yin Shuang. Sa sandaling sinabi niya ang mga salita ng pag-amin ng pagkatalo, lahat ng taong nanunood ng laro sa buong stand ay natahimik sa loob ng 30 segundo, at pagkatapos ay ganap na sumabog. Talagang sumuko si Yin Shuang. Nanalo si Hong Dali. Hahaha. Nanalo si Hong Dali. Oo, ito ay kamanghamanghang. Akala ko ito ay isang himala na ang koponan ay maaaring tumagal ng 2 minuto, ngunit hindi ko inaasahan na sila ay mananalo. O aking Diyos, ito ay tulad ng isang panaginip. Kahanga-hanga ang koponan ni Hong Dali. Ang depensa ng Torren ay sadyang hindi magagapi. Maaari nitong harangan ng napakalakas na pag-atake gaya ni Yin Shuang. Tumayo ang lahat at inatake ang isa't isa. Nagpalakpakan si Hong Dali sa audience at patuloy na sumisigaw, Hong Dali. Hong Dali. Hong Dali, ikaw ang pinakamahusay. Sa oras na ito, si Hong Dali ay isang bayani sa kanilang mga puso. Hey, si Hong Xingyo ay nasa mabuting kalooban. Ang gandang lumaban ni Dali. Sobrang ganda. Bei Mingshan, nakangiting tumingin si Hong Xingyo kay Bei Mingshan at sinabing, nako, hindi ako magiging magalang sa pera mo. May nagkukusa na bigyan ka ng pera. Ang sarap sa pakiramdam, ha. Hindi, bet mo pa rin na matatalo ang pamilya ko, Dali. Hindi ko talaga alam kung ano ang iisipin. Ngumiti si Hua Yaling na may pagkasilaw sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Hong Dali sa bukid at nakangiting sinabi, ang aming munting sinta ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Nakakamangha, ang galing ng konduktor. Ang galing ng team, ang galing ng konduktor. Tuwang-tuwa ang matandang mag-asawa, mas masaya pa kung sila mismo ang nanalo sa kompetisyon. Napakaganda ng labanan ni Hong Dali. Alam mo, walang sinuman sa pangkat na ito ang makatiis sa pag-atake ni Yin Shuang sa loob ng ilang segundo. Ngunit ang grupong ito ng mga tao ay isang ragtag na grupo lamang ng mga tao sa mata ng lahat. Upang makamit ang tagumpay na may ganitong resulta. Ito ay simpleng hindi maisip. Lubhang nanlumo si Bei Mingshan sa oras na ito. Mula sa kanyang pananaw, ang tagumpay ni Yin Shuang ay ganap na tiyak, kung hindi ay hindi siya nagkusa na makipagsugal kay Hong Xingyo. Pero sinong mag-aakalang matatalo talaga si Yin Shuang? At tuluyan na siyang nawala. Ang pagkawala ng kaunting pera ay isang maliit na bagay, ngunit ang susi ay ang pagharap kay Hong Dali, wala siyang tiwala ngayon.
Kakaiba talaga itong Hong Dali. Tila mayroong walang katapusang supply ng mga taong may kakayahan at mga estranghero sa paligid niya, at sino man sa kanila ay maaaring gumamit ng hindi maisip na kapangyarihan. Ang Hong Dali na ito ay dapat na nakatuon sa hinaharap. Mahigpit na ikinuyong ni Zhu Yunzhou ang kanyang mga kamao habang nakatingin kay Hong Dali sa larangan ng digmaan. Malungkot ang kanyang boses, kung hahayaan mo siyang patuloy na lumaki ng ganito, ito ay magiging napakahirap sa hinaharap. Ang kanyang pag-aalala ay hindi makatwiran. Gaano nakatagal mula nang dumating dito si Hong Dali? Sa simula, siya ay isang mahina sa harap ni na Bei Mingxian at Zhu Yunzhou at maaari lamang umasa sa mga bodyguard ng kanyang pamilya. Gayunpaman, sa napakaikling yugto ng panahon, nagawa ng taong ito na pagsamahin ang isang koponan at talunin si Yin Shuang, ang numero 1 manlalaro sa Star Realm Genius Competition. Sa ganoong rate ng paglago, paano siya hindi matatakot? Hong Dali, kailangan ko siyang patayin. Kinagat ni Bei Mingxian ang kanyang mga ngipin, matandang Zhu, hinihintay ko lang na manalo ka sa tunggalian. Ang unang taong gusto kong tanggalin ay itong Hong Dali. Ngayon lang tayo makakahinto. Naghihintay lang ako sa iyong tunggalian. Masyadong malakas ang Hong Dali, sa pagkakataong ito, si Bei Mingxian ay talagang may intensyong pumatay. Si Zhu Ningyo, na nakaupo sa likod ni Zhu Yunzhou, ay tumingin kay Hong Dali na may komplikadong ekspresyon. She regretted it, she really regretted this time. Ang Hong Dali ay hinahangaan ng libu-libong tao. At siya, ngunit ang anumang pagkakataon ay nawala. Ang kapangyarihan ni Hong Dali ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kung hindi niya minamala si Hong Dali noon. Kung pumayag siyang pakasalan si Hong Dali, maaaring iba na ang sitwasyon ngayon. Nakakalungkot lang na hindi lahat ay magiging ganito kung. Okay, sa kabilang side ng stand, si Fergus, ang dean ng Super Seminary, ay ngumiti na parang krisantemo at hindi maisara ang kanyang bibig, mukhang mas makapangyarihan ang ating Hong Dali. Haha. Sa Star Realm Genius Battle, ang unang lugar dapat ay ang ating Shenlong Star Realm. Sino ang nang-ahas na magsabi ng kahit kalahating hakbang sa oras na ito? Ang mga instructor mula sa ibang mga bituin sa paligid ay nagsabi, oo, ikaw ang numero 1. Hahaha, oh, no, nakangiting sabi ni Fergus, na nagpapakita ng pagiging mahinhin sa panlabas, ngunit sa likod ng kanyang mga salita kahit na ang isang hanggal ay maririnig ang kay-abangan, ang swerte ng batang ito na si Dali. Nakagawa siya ng ganoong team. Nakakamangha, nakakamangha. Plano kong i-recruit ang lahat ng tao sa team na ito bilang mga estudyante at magbukas ng isa pang partikular para sa kanila. Klase, Napuno ng inggit ang lahat ng instructor bakit hindi sila makahanap ng ganoong talent. Nakita mo ba? Malumanay na sinabi ni Kung kay Yu Maming sa mga stand, ang Hong Dali na ito ay talagang kamangha-mangha. Ayon sa tinanong ko lang, ang pangkat na ito ay talagang isang grupo lamang ng mga alipin na binili niya ng random, ganap na nabasag ng gamot. Ang kanyang mga katangian ay ganap na bago sa amin. Tulad ng makikita mo, kahit si Yin Shuang ay walang pagpipilian kundi ang aminin ang pagkatalo. Talaga, ganap na kumbinsido ngayon si Yu Maming, ang Hong Dali na ito ay talagang nang-ahas na gumastos ng pera. Ang ganoong team lang ay gagastos ng hindi bababa sa 10-10 bilyon upang itayo ang gamot, tama. At ang kagamitan, nako, nakakatakot. Oo, ito ay ganap na lampas sa aking imahinasyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong siya, plano kong makipag-hangout sa kanya sa hinaharap, ano ang tungkol sa iyo? Mayroon ka bang anumang mga ideya? Same, maghihintay ako hanggang sa makalabas ako. Tumango si Yu Maming, maaaring malaki ang maitutulong sa akin ng pagfuking sa kanya. Sa larangan ng digmaan, dahan-daang tumayo si Hong Dali mula sa upuan ng imperial, at agad na isinuot ni Tang Moxon ang windbreaker sa kanya. Para siyang bagong kasal na manugang. Yin Shuang, lumapit si Hong Dali kay Yin Shuang, tumingin sa dating numero 1 sa Star Realm Genius Competition na nakahandusay sa lupa, at nakangiting sinabi, oh, bakit mo ako gustong makipag-away? Siya ay aliberga. Ang paggastos ng pera ay ang aking malakas na punto. Nakita mo na ba ang mga taong ito? Lahat sila ay mga alipin na binili ko. Gumastos ako ng higit sa 10 bilyong mga kagamitan. Ako ay isang alibughang anak, bakit mo ako inaaway? Natalo ako, nakahiga sa lupa, tumingin si Yin Shuang kay Hong Dali at walang magawang umiling, kahit ikaw kung hindi ko matalo ang pangkat ng alipin, paano ako magkakaroon ng dignidad na sabihin na ako ang una sa labanang ito ng henyo? Ngunit Hong Dali, mayroon akong kahilingan, at kailangan mong sumang-ayon dito anuman ang mangyari. Nagre-request talaga ang lalaking ito. Ano kayang mangyayari? Ayaw mo namang awayin kita ng personal di ba? Ipinilig ni Hong Dali ang kanyang ulo na parang kalansing, imposible iyon, huwag mo nang isipin iyon. Ako ay isang tao na hinding-hindi gagawa ng anumang bagay na malulutas sa pera. Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Dahan-daang umupo si Yin Shuang, tumingin kay Gu Feifei sa malayo, at sinabing, gusto kong hamanin si Gu Feifei. Ito ang pinakamalaking hiling ko sa pagkakataong ito. Umaasa din ako. Dapat pumayag ka. Damn it, bakit mo hinahamon si Gu Feifei na pumunta at tanungin ako? Hindi ko asawa yan. Kung gusto mo siyang hamonin, kailangan mo siyang tanungin ng personal. Ngumuso si Hong Dali, hindi niya ako asawa.
Ano ang magagawa ko kung papayag siya o hindi? Pero muli, kung ako ang asawa niya, diretsyong bugbugin kita, paano ko hihilingin sa iyo na hawakan ang asawa ko? Gulong-gulo ang sinabi niya, pero at least malinaw ang kahulugan kung gusto mo siyang hamanin, tanungin mo lang siya, wala akong tutol. Kung papayag ba siya o hindi, depende sa'yo. Naiintindihan ko. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, biglang tumayo si Yin Shuang at dumiretso, hindi alintana ang mga punit na damit sa kanyang katawan. Nagmamadaling lumapit si Gu Feifei at hindi nagtagal ay nakarating sa lugar. Tumingin si Yin Shuang kay Gu Feifei at seryosong sinabi, Gu Feifei, gusto kitang hamanin, mangyaring pumayag. Nang marinig ang mga salita ni Yin Shuang, lahat ng tao sa paligid niya ay natigilan. Ano ang nangyari kay Yin Shuang, at bakit napakapilit niyang hamanin si Gu Feifei? May sakit ka ba? Galit na sinabi ni Gu Feifei, kung talagang hindi ka karapat-dapat na bugbugin, pumunta sa Hong Dali. Tamad ako. Para gawin ito. Hindi, pumayag ka. Iginiit ni Yin Shuang nang hindi man lang pananghinaan ng loob, mula nang hindi ko sinasadyang makita kang nagsasanay sa isang planetang walang nakatira 3 taon na ang nakararaan, alam ko sa oras na iyon na ikaw ang layunin na nais kong ituloy sa buong buhay ko. Kahit na ano, gusto kitang hamanin minsan. Halika at makita mo kami. Gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng 3 taon na ang nakalipas? Anong ritmo ito? Anong nangyari 3 taon na ang nakakaraan? Bumalik si Hong Dali sa oras na ito, tumingin kay Yin Shuang, at pagkatapos ay tumingin kay Gu Feifei, Feifei, ano ang ginawa mo na napakasama 3 taon na ang nakakaraan na hindi niya ito makalimutan? Ha! Nang sabihin ito ni Hong Dali, ang mga kaluluwa ng tsismis ng lahat ay nag-alab ng maliwanag. 3 taon na ang nakalipas. So anong nangyari? Nag-uusap ka ba tungkol sa oras na iyon? Medyo nanlumo ang ekspresyon ni Gu Feifei, noong oras na iyon, narinig ko na ang ilang interstellar pirates ay nagnakaw ng maraming elixir at pagkatapos ay sinamantala ang mga ito siya nga pala, nandoon ka noong panahong iyon. Bakit hindi mo ba ako nakita? Damn it, interstellar pirate. Ang Gu Feifei na ito ay talagang nahirapan para kumain ng gulo. Sa ilang sandali, lahat ay tumingin sa kanya nang walang kapantay na paghanga. Maglakas loob na maghanap ng problema sa mga interstellar pirates, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Siya ay karapat-dapat na kilalanin bilang isang malaking kapatid na babae, siya ay talagang kahanga-hanga. Iyon ang sikat na Starry Sky Pirates Group sa Star Realm, at ang lakas ng pinuno ay nasa pinakamataas na antas sa Star Realm. Tumingin si Yin Shuang kay Gu Feifei na may mga mata na halos humahanga, sa huli, hindi ako tumagal ng 5 minuto sa ilalim mo. Natuklasan ko rin sila sa oras na iyon at sa huli ay sinundan ko sila sa walang tao na planeta, ngunit hindi ako nang ahas na kumilos at gumamit ng isang lihim na paraan upang itago ang aking figure. Alam na ito ng lahat sa ngayon. Sa madaling salita, si Yin Shuang noong panahong iyon. Hindi siya masyadong malakas at hindi naglakas loob na kumilos, ngunit nakita niya si Gu Feifei na nag-iisang umaatake sa itim at sinasamantala ang itim. Maaaring maisip na ang eksena sa oras na iyon ay mabigla kay Yin Shuang, at hindi mahirap para sa kanya na maalala ito ng labis. Naiintindihan ko. Nakakainip na pagpupumilit, ibinaba ni Gu Feifei ang kanyang mga labi at nagpahayag ng buong paghamak sa ideya ni Yin Shuang. Siyempre, sa wakas ay sumang-ayon siya, bueno, dahil kailangan mong makahanap ng pambubugbog, huwag mo akong sisihin. Lumabas siya ng 2 hakbang pasulong, tumingin kay Yin Shuang, at sinabing, pakisagot, kung hindi, hindi ka makakalaban. End of this chapter.